Sinampal ako ng biyenan ko. Si Cardo, ang asawa ko, ay nanahimik ng 3 segundo bago nagsalita. Maris, umalis na tayo ngayon. Araw iyon ng Marso, nang ang sikat ng araw ay tila apoy na bumubuhos sa bubong na adobe ng lumang bahay na bato ng mga Alcantara sa San Lorenzo. Sa loob ng sikip na kusina, halos hindi na ako makahinga sa pinaghalong usok ng pugon, amoy ng mantika, luto ng adobo at singaw ng mga kakanin na inihahanda. Nakayuko ako sa tabi ng mainit na kalan. Ang pawis na dumadaloy mula sa aking sentido ay bumabasa sa aking lumang damit kusina. Araw iyon ng padasal tawag sa dasal para sa yumaong kaanak para sa lolo ni Cardo, at ang paghahanda ay puro responsibilidad ng manugang na panganay ako. Sa mahigit 2 dekada kong pagiging manugang na panganay, sanay na ako sa ganitong pagmamadali. Ngunit ang higit na ikinatakot ko ay hindi ang tambak na trabaho, kundi ang tingin ng aking biyenan. Si Doña Aurora ay nakaupo sa kawayang silya sa azotea, nagpapaypay, ngunit ang kanyang matalim na tingin ay hindi umalis sa kusina. Bawat kilos ko ay nasa ilalim ng kanyang mahigpit na pagbabantay. Maris, iyan ang inipon kong ulan para sa mga serbesa at pansit ng mga matatanda. Bakit mo iyan ginagamit para sa paghuhugas ng plato? Napakagastos mo talaga. Sa gitna ng kalansing ng pinggan, ang matinis na boses ng biyenan ko ay lumabas sa pagitan ng kanyang ngipin. Nagulat ako at ibinaba ang hawak kong tabo. Inay, hinugasan ko lang po ulit yung mga pinggan na galing sa bodega. Ang dumi po kasi at ayaw ko namang gamitin ang tubig sa poso dahil baka maamoy na langis. Saan ka nakakita ng sumasagot sa biyenan? Sa mahigit 20 taon mo sa bahay na ito, hindi ka pa rin natuto ng pagtitipid. Akala mo ba ang apeliidong Alcantara ay parang balon ng kayamanan na puwede mong ubisin? Dahil lang pinapayagan ka ni Cardo, lumalala na ang ugali mo. Yumuko ako at nanahimik. Ang pagtitiis ang una kong natutunan pagtapak ko sa pintuan ng bahay na iyon. Sabi ng aking mga magulang, mga simpleng guro, ang manugang ay kailangang magtiis ng 3 beses. Makakatulong iyan para makaiwas sa kasalanan. Nagtiis ako hanggang sa maging ubanin na ang aking dating maitim na buhok. Nagtiis ako para hindi mahirapan ang aking asawa at para magkaroon ng payapa at kumpletong pamilya ang aking mga anak. Ngunit tila pinapalala lang ng aking pagtitiis ang kalupitan ng aking biyenan. Nasa kusina rin ang ilan sa aking mga bayaw at pamangkin. Ang isa sa mga hipag ko, si Linda, na kilala sa kanyang pagiging matalas at mareklamo, ay gumagawa ng garnish na karot nang magsalita. Tama si inay ate, sa sobrang gastadora mo kapag nagkaproblema, si kuya ang mahihirapan. Dapat tipirin mo kahit isang patak ng tubig, kahit isang kuryente. Ngumiti lang ako ng pilit at nagpatuloy sa aking trabaho. Halos matapos ko na ang paghahanda ng lahat ng pagkain para sa pista, kinuha ko ang isang bandeha, tray, na puno ng pagkain at lumabas patungo sa patio para ayusin ang mesa. Ngunit nadulas ang paa ko sa isang walis na naiwan lang sa sahig. Gumewang ang katawan ko, tumagilid ang tray, at ilang patak ng mainit na sabaw ng nilagang baka ang tumilansik sa puting damit ni Doña Aurora. Aba, anong ginagawa mo? Sigaw ni Doña Aurora. Dahil sa sigaw niya, lahat ng bisita sa patio ay napatingin sa kusina. Patawad, inay. Hindi ko po sinasadya. Mabilis kong binaba ang tray at dinampot ang trapo, basahan. Bago ko pa man matapos ang pangungusap ko, isang malakas na hampas ang naramdaman ko sa gilid ng aking mukha na may kasamang matalas na tunog ng pak. Ang kaliwang pisngi ko ay agad na namanhid at nag-init na parang nasusunog. Ang kusina ay tahimik na parang walang buhay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, hawak pa rin ang trapo, nanginginig. Maraming beses na akong napagalitan ng biyenan ko, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinampal niya ako sa harap ng lahat ng pamilya at kamag-anak. Ang sampal na iyon ay hindi lang nagdulot ng sakit, dinurog nito ang aking pagkatao at dignidad na pinilit kong ingatan sa loob ng 2 dekada. Nag-umalis ang luha ng hinanakit.
Tumingin ako sa sahig, at ang tanging nakita ko ay ang aking abang anino na nag-iisa at nanginginig. Wala ka talagang silbi. Hindi ka man lang makapaghanda ng isang hapagkainan ng maayos. Anong silbi mo sa pamilyang Alcantara? Wala talaga kaming swerte at ikaw pa ang nakuha naming manugang. Patuloy na nag-iingay ang biyenan ko, ngunit hindi ko na maintindihan ang kanyang sinasabi. Parang namanhid ang aking tainga, at ang puso ko ay nanlamig sa matinding kahihiyan. Gusto ko na lang magtago sa ilalim ng lupa, sa gitna ng bulungan ng mga kamag-anak. 20 taon akong nagpakasakit bilang manugang na panganay, hindi nagreklamo kahit kailan, at ang kapalit ba ay sampalin ako sa harap ng lahat ng tao sa tanghaling tapat. Nang mga sandaling iyon, si Cardo ay nasa patio, binabati ang mga matatanda at bisita. Nang marinig niya ang kakaibang ingay at ang sigaw ng kanyang ina, mabilis siyang tumakbo papasok. Ang nakita niya ay ako, nakayuko, may namumulang pisngi, at ang kanyang ina, nakahawak sa bewang, nakatingin ng galit na galit. Nakita ko ang katawan ni Cardo na nanigas. Ang kanyang dating mahinahon na mata ay naging malamig. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang kanyang ina, at sunod-sunod niyang sinulyapan ang natapong tray ng pagkain sa sahig. Parang nagyelo ang hangin sa paligid. Ang bulungan ng mga kamag-anak ay unti-unting humina. Nang makita si Cardo, mas lalong naging matapang si Doña Aurora. Cardo, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Natapon ang tray at dinumihan ang paborito kong damit. Nang pagsabihan ko, nagmatigas pa, kaya tinuruan ko lang ng leksiyon. Hindi umimik si Cardo. Dahan-dahan niyang hinubad ang manipis na jacket na suot niya. Akala ko, gaya ng dati, papanig siya sa kanyang ina at iuutos na umalis ako para kumalma ang sitwasyon. Sa buong buhay namin, siya ang tagapamayapa, ang taong laging nagpapanatili ng katahimikan sa bahay. Pero iba ito. Lumapit si Cardo sa akin at marahang isinuot ang kanyang jacket sa aking balikat. Ang kilos na iyon, na yumakap sa aking nanginginig na balikat at basang damit, ay napakalambot, ngunit may bigat na libu-libong tonelada. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang magaspang at tuyong kamay ko, galing sa isang taon ng pagtatrabaho. Cardo, anong ginagawa mo? Kinakausap kita, sigaw ng biyenan ko. Inangat ni Cardo ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Walang galit, kundi malalim na kalungkutan at determinasyon. Inay, sinampal niyo po ba ang asawa ko? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw. Oo, sinampal ko. Anong masama sa pagtuturo ng leksyon sa manugang na nagkakamali? May reklamo ka ba? Naglabas si Cardo ng maikling hininga. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko, nagbibigay ng lakas. Si Maris po ay 22 taon nang manugang sa bahay na ito. Wala siyang araw na nagpahinga ng maayos. Gumising siya ng 4:00 ng umaga para maghanda ng pagkain at halos hating gabi na kung matulog. Nagtiis siya ng lahat ng pang-aasar at sigaw ninyo, inay, at ng mga ate para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Hindi po siya sumagot kahit kailan, pero ngayon, sinampal niyo siya sa harap ng lahat ng tao. Inay, naisip niyo man lang ba ang nararamdaman ng asawa ko? Dahil lang sa babaeng iyan, susuklian mo ang ina mo ng ganyan, ikaw na walang hiya. Nanginginig sa galit si Doña Aurora at ang abaniko, fan sa kamay niya, ay nahulog sa sahig. Humarap si Cardo sa mga kamag-anak sa paligid. Malinaw siyang nagsalita. Tito, tita, at mga nakatatanda ng pamilya, alam kong hindi ito ang tamang araw para sabihin ito. Ngunit may hangganan ang pagtitiis ng isang tao. Ang asawa ko ay hindi alila. Hindi siya punching bag ng sinuman. Kung hindi niyo tatanggapin si Maris bilang inyong manugang, hindi na rin ako maglilingkod bilang inyong anak. Humarap siya sa akin, puno ng awa ang mata. Maris, mag-impake ka. Umalis na tayo. Kinuwestiyon ko ang narinig ko. Ha? Saan tayo pupunta? Kahit saan, maliban dito sa lugar na hindi ka ginagalang. Hinding-hindi ka na ulit makakaranas ng ganitong kahihiyan. Nagimbal ang buong bahay ng mga Alcantara. Si Doña Aurora ay natumba at humawak sa mesa. Aalis ka sa bahay na ito.
Sigaw niya. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Kalimutan mo na lang na may anak kang kagaya mo. Hindi na sumagot si Cardo. Tinalikuran niya ang iyak ng kanyang ina at ang matatalim na tingin ng mga kamag-anak at dinala niya ako sa loob ng aming kwarto. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakita ko siyang ganoon kalakas at kadesidido. Ang puso ko ay halos sumabog sa matinding damdamin, kasabay ng takot sa hinaharap. Sa lahat ng gulong ito, may isang taong nagtatanggol sa akin. Ang madilim at masikip na kwarto namin na tinirhan namin sa loob ng 20 taon ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Naupo ako sa lumang kama, tinakpan ang aking mukha at umiyak ng walang tunog. Walang tigil ang luha. Binabasa ang jacket ni Cardo. Cardo, magtiis na lang tayo. Ayos lang ako. Sanay na ako, di ba? Kapag umalis tayo, tatawagin kang walang utang na loob. Paano natin haharapin ang mga kamag-anak? Matanda na si inay, kaya ganoon lang siya. Kapag nagtiis pa tayo, tatahimik din ang lahat. Habang kinukuha niya ang lumang maleta sa aparador, huminto si Cardo nang marinig niya ang sinabi ko. Naupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Maris, tingnan mo ako. Inangat niya ang mukha ko at pinunasan ng luha sa pisngi ko gamit ang kanyang hinlalaki. Ang umatras sa pagtitiis at ang payagan ang sarili mong maapakan ay magkaiba. Sa loob ng 20 taon, umatras ka ng umatras. Umatras ka ng sobra kaya nawala mo na ang sarili mo. Ako ang asawa mo. At kung hindi ko mapoprotektahan ang sarili kong asawa, iyan ang pinakamalaking pagkakamali laban sa aking konsensya. Sa sandaling iyon, bumukas ng marahas ang pintuan. Nakatayo si Doña Aurora kasama si Linda at ang ilang kamag-anak. Namumula ang mukha ni Doña Aurora at humihingal siya. Cardo, huling tanong ko na ito. Ibababa mo ba iyang maleta o hindi? Sininyasan niya ang maleta. Dahil lang sa babaeng iyan, tatalikuran mo ang matanda mong ina at ang iyong mga ninuno. Saan mo na ibenta ang iyong utang na loob? Kapag umalis ka, sino ang magmamana ng bahay na ito? Sino ang magbabantay? Sumingit si Linda. Matinis ang boses niya. Kuya, baliw ka na. Kung nagkamali si ate, pwede namang turuan ni inay. Bakit kailangan mong mag-ingay ng ganyan? Sisirain mo ang pangalan natin. Sasabihin ng buong bayan na umalis ka dahil sa asawa mo. Tumayo si Cardo, humarang sa akin. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang ina at nagsalita ng may tapang. Inay, hindi ko po kinalimutan ang utang na loob ko sa inyo. Pero ang paggalang ay hindi nangangahulugan na tatanggapin ko ang pagmamaliit ninyo sa asawa ko. Ang pag-alis ko ay hindi pagtalikod. Magpapadala ako ng pera buwan-buwan. Kapag nagkasakit kayo, tatakbo ako para alagaan kayo. Pero hinding-hindi ko nahahayaan si Maris na maranasan ang pang-aapi dito. Ang pag-alis ko ay para mapanatili ang huling bahid ng pagmamahalan sa pagitan ninyo at ni Maris. Hindi ko kailangan ang pera mo. Huwag mo na akong balikan. Nagsimulang umiyak si Doña Aurora at naupo sa sahig. Ay, apo. Bakit ka maagang kinuha? Bakit mo iniwan ang matanda kong puso? Ang anak ko, pinakikinggan lang ang asawa niya at pinalayas ang sarili niyang ina. Ang Diyos ay walang awa. Ang iyak ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Nagsimulang sumilip ang mga usiserong kapitbahay sa labas ng pintuan. Ang puso ko ay parang pinunit. Sa isang banda, ang aking asawa. Sa kabilang banda, ang aking biyenan. Nakatayo ako sa gitna, walang alam kung ano ang gagawin. Cardo, huwag please. Hinawakan ko ang kanyang jacket. Tumingin sa akin si Cardo. Ang kanyang mata ay may matigas na determinasyon na hindi ko pa nakita kailanman. Lumuhod siya sa malamig na sahig at nagbigay ng 3 malalaking paggalang sa kanyang ina. Inay, salamat po sa pagpapalaki ninyo sa akin, pero kailangan ko nang umalis kasama ang asawa ko ngayon. Ayaw kong ang hinanakit na ito ay maging sumpa sa aming pamilya. Patawad, inay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuhat niya ang maleta, hinawakan ang kamay ko, at umalis sa kwarto.
Lumampas kami sa altar ng mga ninuno, sa hindi patapos na hapagkainan, at sa ilalim ng matatalim na tingin ng mga kamag-anak. Tumakbo si Linda para agawin ang maleta, pero marahan siyang itinulak ni Cardo. "Kuya, kapag lumampas ka sa pintuan na iyan, huwag ka nang babalik. Mawawala ang lahat sa iyo. Ang bahay na ito, ang lupa, wala ka nang maaasahan." Ang galit na boses ni Linda ay narinig namin sa aming likuran. Hindi lumingon si Cardo. Dinala niya ako palabas ng lumang bahay. Sa harap namin, isang tahimik na daanan sa probinsya ang naghihintay, nagliliparan ang alikabok sa sikat ng araw. Naglakad ako sa tabi niya, mabigat ang dibdib, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kalayaan na unti-unting sumisibol. Sa loob ng 20 taon, ito ang unang pagkakataon na hindi ko narinig ang sigaw at pang-aasar ng biyenan ko. Sa loob ng 20 taon, tila ngayon lang ako nakahinga ng malayang hangin. Kahit pa ang kapalit ay umalis kaming walang-wala. Naglakad kami ng naglakad. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay, ngunit ang kamay ni Cardo ay nananatiling mainit at mahigpit sa aking kamay. Ang huling luha na dumaloy sa pisngi ko ay hindi na luha ng kahihiyan. Ito ay luha na nagpapahayag ng pagsisimula ng isang bagong paglalakbay patungo sa tunay naming tahanan. Ang mabigat na pintuan ay sumara sa likod namin at ang tunog ay tila hudyat ng pagputol ng lahat ng ugnayan. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang lumang bahay na bato na may lumuot na bubong, ang lugar na kung saan ko ginugol ang aking kabataan sa paglilinis at pag-aalaga sa pamilya ay tila banyaga na sa akin. Ang sikat ng araw ay bumubuhos sa pagitan ng mga dahon ng mangga at santol sa patio, gumagawa ng magulo at kakaibang liwanag at anino tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Naglakad ako nang nanghihina ang mga binti. Sa lumang maleta na hawak ni Cardo, ang tanging laman ay ilang damit at ang aming mga identidad, ED. Iyon lang ang aming kayamanan pagkatapos ng mahigit 20 taon ng pagtatrabaho. Si Cardo ay hawak ang maleta sa isang kamay at ang aking kamay sa isa pa. Ang kanyang kamay ay basa ng pawis, ngunit mas matibay kaysa kailanman. Naglakad kami sa pamilyar na daan sa probinsya. Ito ang daan na araw-araw kong dinaraanan papunta sa palengke, ngunit tila napakahaba at walang katapusan ngayon. Ang mga kapitbahay ay sumisilip at nagsisimula ng magbulungan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nakita nila ang aking namamagang pisngi at ang maletang hawak ni Cardo, at marahil ay narinig din nila ang iyak at sigaw ng biyenan ko. Sa maliit na bayan na ito, mabilis kumalat ang bawat pangyayari. Ay, hindi ba't si Cardo at ang asawa niya yan? Saan sila pupunta? Bit-bit ang maleta. Narinig ko ang malaking away kanina, siguro nag-eskandalo na naman si Doña Aurora. Ang manugang na panganay, umalis na sa bahay. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Ang pamilya Alcantara, wala talagang swerte. Ang mga salita nila ay tumusok sa dibdib ko na parang karayom. Yumuko ako at binilisan ang lakad. Naramdaman siguro ni Cardo ang panginginig ko, kaya hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. "Huwag mong pakinggan, huwag mong tingnan, huwag mong isipin. Maris, hanggat wala tayong ginagawang nakakahiya sa ating sarili, ayos lang. Pumunta tayo sa bayan, magrenta ng kwarto, at pag-iisipan natin kung ano ang susunod na gagawin." Pero paano ang mga bata? Si Jojo at Sofia, nasa eskwela. Kapag umuwi sila at wala kami, paano? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Nag-iwan ako ng text message sa kanila. Susunduin natin sila mamaya. Malalaki na ang mga anak natin. Maiintindihan nila. Hindi ko nahahayaang makita pa nila ang ina nila na minamaliit. Habang lumalayo kami sa dating bahay, ang sigaw ng biyenan ko ay unti-unting humina hanggang sa hindi na marinig. Ngunit ang anino ng lumang bahay ng mga Alcantara ay tila nakapatong pa rin sa aking balikat. Ang 20 taon ay hindi maikling panahon. Ang daming alaala, pawis at luha ang bumalot sa lupang iyon.
Naalala ko ang sulok ng kusina na pinagtatrabahuhan ko hanggang gabi, ang bangayar ng tubig ulan na tinipid ko at ang isang supot ng polvoron na lihim na binibili sa akin ni Cardo. Ngunit ngayon, kami ay pinalayas na parang mga kriminal. Ang aking puso ay punong-puno ng kalayaan at malaking takot. Sa mahal ng bilihin ngayon, makakaraos ba kami ng walang-wala? Hindi kaya magsisi si Cardo sa kanyang desisyon? Naglakad kami hanggang sa malaking kalsada at sumakay sa bus papunta sa bayan. Tumingin ako sa labas ng bintana, habang ang bayan at ang mga palayan ay lumalayo. Hawak pa rin ni Cardo ang kamay ko. Nakasandal siya sa upuan, nakatingin sa malayo. Alam ko kung gaano kalaki ang bigat na nararamdaman niya. Siya ang panganay, ang ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ngunit pinili niyang ipagtanggol ang kanyang asawa kaysa sa kanyang ina. Ang kapalit ng kalayaang ito ay napakalaki para sa isang taong pinahahalagahan ang utang na loob. Nang dumating kami sa bayan, nagsimula kaming maghanap ng kuwarto. Ang bayan ay maingay at maalikabok, kabaligtaran ng probinsya. Matapos maglakad ng halos 2 oras sa masisikip na eskinita, nakahanap kami ng isang maliit na apartment sa dulo ng isang dead end. Ang kuwarto ay 3 square meters lang at ang dingding ay naging dilaw na, ngunit mukhang mabait ang may-ari. Ang renta ay 2,000 pesos, hiwalay pa ang kuryente at tubig. May maliit na lugar para sa lutuan at banyo pero masikip, sabi ng may-ari habang hinahawak ang susi. Tumingin sa akin si Cardo at tumango ako. Nagpapasalamat na ako at may matutuluyan kami. Nagbigay si Cardo ng advance at kinuha ang susi. Nang buksan namin ang pinto ng apartment, isang amoy ng amag ang sumalubong sa amin. Ang kwarto ay walang laman, maliban sa isang lumang kahoy na kama at isang madilim na bombilya. Inilapag ko ang maleta sa sahig. Isinara ni Cardo ang pinto at narinig ko ang tunog ng kandado. Tiningnan niya ako at ang maliit, abang kwarto. Bigla, niyakap niya ako ng mahigpit, tila gusto akong itatak sa kanyang dibdib. Patawad Maris, pinakasalan mo ako pero naghirap ka lang. Patawad dahil dito kita patitirahin. Isinandal ko ang mukha ko sa kanyang dibdib, nakinig sa ritmo ng kanyang puso. Ang lahat ng hinanakit at pagod mula umaga ay tila natunaw. Niyakap ko siya pabalik at sinabi, kahit saan, basta kasama kita at ang mga bata, bahay natin yan. Hindi ako natatakot maghirap. Mas natatakot ako na nasasaktan ang puso mo. Ang maliit na kwarto ay napuno ng init. Sa loob ng mahigit 20 taon sa Bienan, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na may sarili akong espasyo. Kahit sa isang murang apartment, wala na ang pagbabantay ng biyenan, wala na ang matatalim na salita, at wala na ang sakit ng pamumuhay ng may pag-iingat sa ibang tao. Ito ay mahirap, ngunit napakatamis na kalayaan. Hapon na, at ang mahinang sikat ng araw ay sumisilip sa maliit na bintana ng apartment, binibigyang liwanag ang maliliit na alikabok sa hangin. Sinabi ni Cardo na magpahinga ako at lumabas para humiram ng walis at trapo sa may-ari. Masakit ang puso ko habang tinitingnan ko ang kanyang bahagyang nakakurbang likod. Isang taong nabuhay nang may responsibilidad sa pamilya ang kailangang magsimula ulit sa panahon ng tag-init ng walang-wala. Tumayo ako, inangat ang manggas at nagsimulang maglinis. Matagal nang walang tao sa kwarto, kaya may mga agimat, cobwebs, sa bawat sulok. Pinunasan ko ang lumang kahoy na kama. Kahit patumunog ito sa bawat hawak, ito ang magiging pahingahan ng aming pamilya ngayong gabi. Habang naglilinis, bumalik si Cardo. May hawak siyang walis, isang bagong banigmat at isang lumang portable gas stove na hiniram sa may-ari. Magpahinga ka na. Ako na ang gagawa, sabi niya. Bumili ako ng tinapay at gatas. Kumain ka muna. Wala ka pang kain sa buong araw. Naupo ako sa kama. Habang tinitingnan ko ang tuyot na tinapay, lumuha ako. Sa bahay ng mga Alcantara, sigurado akong punong-puno ng pagkain ang mesa ngayon, kasabay ng pagsasalo sa tira-tirang pagkain. Malamang,
Nagbubulungan pa rin si Doña Aurora at Linda. Sila, kumakain ng karne at isda sa isang malaking bahay. Kami, kumakain ng tinapay sa amoy amag na kwarto. Ngunit, kakaiba, napakasarap ng tinapay. Tuyot man, punong-puno ito ng mainit na pagmamahal ng aking asawa. Pagsapit ng gabi, dumating si Jojo at Sofia sa address na ibinigay ng kanilang ama. Nang makita ko ang dalawang anak na nakatayo, nagtataka sa labas ng apartment, hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ko sila. Si Jojo ay nasa kolehiyo na, tahimik at seryoso tulad ng kanyang ama. Si Sofia, isang estudyante sa high school, nang makita ang maliit na kuwarto at ang bahagyang namumula pa rin kong pisngi, ay namula ang mata. Nay, inapi ka na naman ba ni Lola? Humikbi si Sofia. Hinaplos ko ang buhok niya at pilit na ngumiti. Hindi anak. Tapos na ang lahat. Dito na tayo titira. Kahit masikip. Magkakasama tayong pamilya. Si Jojo ay walang imik na binuhat ang maleta ko at tinulungan ang kanyang ama na magkabit ng bagong bombilya. Nang dumating ang mga bata, mabilis na napuno ng buhay ang maliit na apartment. Wala kaming mesa, kaya inilatag namin ang bagong banig sa sahig at nagkumpulan. Ang una naming hapunan sa bagong bahay ay ilang piraso ng tinapay, nilagang itlog, at ang toyo sibuyas na mabilis kong ginawa, ngunit hindi nawawala ang tawanan. Nang lumalim ang gabi, humina rin ang ingay ng syudad. Natulog ang mga bata sa kahoy na kama at kami ni Cardo ay humiga sa lumang banig sa sahig. Naramdaman ko ang lamig mula sa simento, ngunit ang aking puso ay mainit dahil sa hininga ng aking asawa sa tabi ko. Maris, nagsisisi ka ba? Mahinang tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay halos sa tunog ng lumang electric fan. Lumingon ako sa kanya sa dilim. Ang kakaiba naman ng tanong mo. Sabi ko na, basta kasama ko kayo at ang mga bata, ayos na ako. Pero nag-aalala lang ako kay inay. Mag-isa lang siya sa bahay. Hindi ko alam kung aalagaan ba siya ng maayos ni Linda. Kahit sa sitwasyon na ito, inaalala mo pa rin ang taong nanampal sa iyo. Huminga ng malalim si Cardo at hinawakan ang kamay ko. Nandyan si Linda at ang mga tito ko. Huwag kang mag-alala. Kailangan nating unahin ang sarili natin. Bukas, maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano, kahit pagbubuhat sa construction. Ikaw, anong plano mo? Gusto kong magluto at magbenta sa kanto bukas ng umaga. May mga manggagawa at estudyante sa lugar na ito. Kung magluluto ako ng malinis at murang pagkain, siguro may kita ako para sa isang araw. Sinabi ko ang plano ko, na pinag-isipan ko ng ilang oras. Sige, subukan natin. Tutulungan kita kung kailangan mo. Matulog na tayo. Marami tayong gagawin bukas. Ang una naming gabi sa apartment ay hindi ako nakatulog ng mahimbing. Nagulat ako sa ingay ng syudad, ang tunog ng busina at ang tahol ng aso sa malayo. Ngunit sa tuwing ididilat ko ang mata ko at nakikita ko ang aking asawa at mga anak na natutulog sa tabi ko, ang puso ko ay payapa. Hindi ko na kailangang magmadaling gumising nang takot na baka malate sa paghahanda ng almusal ni Doña Aurora at hindi na ako mag-aalala na baka may mabasag akong pinggan. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula ng sumibol sa aking puso kahit pa nakatayo ito sa kahirapan at kawalan ng katiyakan. Hinawakan ko ang aking pisngi. Hindi na masakit ang sugat, ngunit ang alaala ng sampal ay mananatili sa aking puso. Magpapaalala ito na ang pagtitiis ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan at kung minsan, ang tapang lang ang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nagising ako. Ang 20 taon ng pagiging manugang ay nagtatag ng ugali ng maagang paggising. Ang apartment ay madilim pa at ang tahimik na hininga ng aking asawa at mga anak ay nagbigay ng kapayapaan sa akin. Dahan-dahan akong lumabas sa pintuan. Malamig ang hangin ng umaga. Ang amoy ng diesel mula sa mga unang sasakyan ay humihiwa sa hangin. Papunta ako sa common kitchen para magpakulo ng tubig nang biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Nang makita ko ang caller ID, kinabahan ako. Si Linda,
ang loudspeaker ng pamilya Alcantara. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Bago pa ako makapagsalita, ang matinis na sigaw ni Linda ay sumabog sa receiver. Ate, ang galing mo naman. Linoko mo si kuya at umalis kayo, tapos iniwan mo si inay ng mag-isa. Balak mo na talagang magtago. Alam mo ba na nagulo ang buong pamilya dahil sa pag-alis mo at ni kuya? Nanginginig man ang kamay ko, kalmado akong sumagot. Linda, hindi niloko ni kuya. Kusa siyang umalis. At si inay, nandyan ka at si tito, hindi siya nag-iisa. Nasaan ang dahilan diyan? Wala si tito. At ako, may sarili akong bahay at mga anak. Sino ang magpapakain at magpapainom kay inay? Ikaw ang manugang na panganay. Sinulit mo ang lahat ng benepisyo sa pamilya Alcantara, tapos ngayon, tatakbo ka? Makinig ka, inay. Inatake na sa presyon at nakaratay na. Kung may mangyari kay inay, kaya mo bang panagutan ang kasalanan na iyan? Ang paninisi ni Linda ay tumusok sa puso ko na parang talim. Alam kong may high blood pressure si Doña Aurora, kaya nag-alala ako. Ngunit agad kong naalala ang sampal at ang kanyang mga mapang-abusong salita laban sa aking mga magulang. Linda, umalis ako dahil hindi ko na kaya. Sa loob ng 20 taon, hindi ba't ginawa ko ang aking tungkulin bilang manugang na panganay? Tanungin mo ang sarili mo at si kuya na ang bahala sa kalagayan ni inay. Pero hindi iyon nangangahulugan na kailangan ko pang bumalik at magpaapi. Ha! Ngayon, ako naman ang tuturuan mo ng leksyon. Naging mas matinis ang boses ni Linda. Huwag kang magmayabang dahil lang nasa likod mo si kuya. Ang mata ni kuya, pansamantala lang yan. Magre-regret siya na pinili ka niya. Tingnan mo ang sarili mo. Matanda, hindi maganda, at walang pera. Tingnan natin kung gaano kayo katagal mabubuhay ng mag-isa. Gusto mo bang magtrabaho si kuya sa construction para lang pakainin ang matanda mong katawan? Ang selfish mo. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa galit at kalungkutan. Totoo, wala kaming pera at kailangan naming magsimula ulit. Pero paano niya nasabi ang ganoong kalupit na salita? Bigla, inagaw ng isang malaking kamay ang telepono. Si Cardo, nagising at narinig niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang kilay ay nakakunot. Linda, ako ito. Sabi ni Cardo sa boses na hindi ko pa narinig kailanman malamig. Nanahimik saglit si Linda sa receiver, pagkatapos ay umiyak. Kuya, makinig ka sa akin. Huwag mong sirain ang puso ni inay dahil lang sa asawa mo. Bumalik ka na. Malala na talaga si inay. Tumahimik ka, sigaw ni Cardo. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa asawa ko. Tumawag ka ba para mangumusta o para manginsulto? Makinig ka, hinding-hindi na ulit ako papayag na magsasalita ka ng ganyan kay Maris. Sa susunod, kakalimutan kong kapatid kita. Ako na ang bahala kay inay. Magpapadala ako ng pera o dadalaw ako tuwing weekend. Pero hinding-hindi na babalik si Maris sa bahay na iyon. Ikaw na lang ang mag-alaga kay inay. Huwag kang puro paninisi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinutol niya ang tawag ng desidido. Ibinato niya ang telepono sa kama at huminga ng malalim. Tiningnan ko siya. Ang kanyang balikat ay nakakuba sa pagod. Tila naubos ang lahat ng lakas niya sa pagiging matapang. Maris, patawad. Dahil sa akin, kailangan mo pang makarinig ng masasamang salita mula kay Linda. Sinabi ko ng mahina habang hinahawakan ang kanyang braso. Tumingin sa akin si Cardo at lumambot ang kanyang mata, ngunit may malalim pa ring kalungkutan. Hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan dahil masyado kong pinayagan ang kasakiman nila. Akala ko, kapag nagtiis lang tayo, tatahimik sila. Pero ang akala nila, karapatan nila ang pagtitiis natin. Huwag mo nang isipin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay patunayan na kaya nating mabuhay ng maayos kahit wala ang bahay ng mga Alcantara. Ang tawag ni Linda ay tila malamig na tubig sa aming panandaliang kapayapaan. Nagpapaalala ito na kahit umalis na kami,
Ang tanikala ng pamilya at ang tingin ng mundo ay naghihintay pa rin na itali kami. Sa mata nila, ang paggalang ay nangangahulugan na kailangan kong sumunod at magtiis anuman ang mangyari. Naupo ako sa banig at tiningnan ang dalawang anak na natutulog. Bata pa sila at punong-puno ng pag-asa ang kanilang kinabukasan. Hindi ko sila hahayaang lumaki sa ganoong nakakasakal na kapaligiran. Hinawakan ko ang magaspang ngunit matibay na kamay ng aking asawa. Bukas, sisimulan ko ang aking negosyo. Maraming pagsubok. Ngunit kung magkasama kami, naniniwala ako na ang payapang tahanan na gusto ko ay magiging totoo. Ang tunog ng tren mula sa malapit na istasyon ay humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Nagsimula na ang bagong araw. At ang aming buhay ay nagbukas na ng isang bagong pahina, puno ng pag-asa, kahit pa mahirap. Ang alarm ng lumang cellphone ay tumunog ng 3:00 ng umaga, pumutol sa katahimikan ng mahirap na komunidad. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Cardo at ang mga bata. Sa kuwartong ito, ang bawat kilos ay kailangang maging maingat. Isinuot ko ang manipis na sweater at lumabas sa common kitchen. Ang lamig ng madaling araw ay humihiwa sa aking balat, ngunit isang kakaibang determinasyon ang nag-aapoy sa aking puso. Ito ang unang araw ng aking negosyo. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Ang aking isip ay punong-puno ng kalkulasyon. Gaano karaming bigas ang bibilhin? Gaano karaming mantika? Ang kaunting pera na naipon ni Cardo ay inubos na namin sa isang lumang kariton, cart at sa mga sangkap. Kung hindi maganda ang benta, ano na lang ang mangyayari sa pamilya ko? Ngunit nangako ako sa sarili ko. Maris, nakayanan mo ang 20 taon bilang manugang. Hindi ka susuko sa ilang mangkok lang ng lugaw. Nagsimula akong maghugas ng bigas at magluto. Kasabay ng kumukulong tubig, ang mabangong amoy ng lugaw at kakanin ay kumalat sa lugar. Nang kumikinang ang bigas, ngumiti ako ng mahina. Ang kakayahan ko sa pagluluto ay natutunan ko sa lola ko at naperpekto sa pagluluto ng napakaraming pagkain para sa pista ng mga alkantara. Noon, nagluluto ako para lang sa pamilya ng biyenan ko at sinusuri pa ni Doña Aurora kung hindi ba hilaw o sunog. Pero ngayon, ang lugaw na ito ay ang aming pag-asa at kabuhayan. Eksaktong 5:00 ng umaga, itinulak ko ang kariton palabas ng eskinita. Nagsimula ng maging abala ang bayan. Dumaan ang mga trabahador na maagang papasok sa trabaho at ang mga estudyante na nagpupumilit na gising. Tumayo ako sa tabi ng maliit na kariton. Naglagay ako ng isang cardboard na may sulat kamay, lugaw, kakanin at silog. Tense lang. Sa totoo lang, sobrang nahihiya ako noong una. Sa loob ng 20 taon, nasa kusina lang ako ng bahay ng mga alkantara. Hindi pa ako kailanman nagbenta sa kalsada. Sa tuwing may tumitingin, yumuyuko ako at hindi mapakali. Ate, isang lugaw nga, maraming toppings. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ng isang estudyante. Dali-dali kong binuksan ang takip ng kaserola. Ang singaw ay umakyat at ang mabangong amoy ay kumalat. Kumuha ako ng sandok at inilagay ang lugaw sa mangkok at nilagyan ng chicharon at toyo. Ibinigay ko ang lugaw sa binata at nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ko ang 10. Salamat po, sabi ko ng mahina. Ito ang unang pera na kinita ko sa sarili kong pawis. Hindi ito galing sa allowance ni Cardo o sa regalo ng mga kamag-anak. Ito ang halaga ng aking pawis, luha at tapat na pagtatrabaho. Sa umagang iyon, naging abala ako. Ang mga tao ay naakit sa mabangong amoy at isa-isa silang bumibili. Nang mag-alas 9, naubos na ang lugaw ko. Itinulak ko ang kariton pabalik sa apartment. Masakit ang paa ko, pero magaan ang pakiramdam ko. Naupo ako sa lumang banig at inilabas ang mga kuping na pera sa bulsa ko. 10 satis, P50, pisan, an 100. Kuping at madumi ang mga paper bills, ngunit ito ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Isa-isa ko itong inunat at inayos.
Bumalik si Cardo mula sa paghahanap ng trabaho. Nakita niya akong nagbibilang ng pera at umupo sa tabi ko. Maganda ba ang benta? Tanong niya, nag-aalala. Opo, naubos lahat. May ilang daang piso ang natira pagkatapos ng gastos. Wala na tayong problema para sa tuition ni Sofia at sa renta. Ibinigay ko ang isang P100 bill kay Cardo. Cardo, kunin mo ito. Bumili ka ng kape. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Tiningnan ni Cardo ang pera at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mata ay bahagyang namula. Hindi niya kinuha ang pera, bagkus ay hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay ko, na may amoy pa ng mantika. Wag na. Ikaw na lang ang mag-ipon. Masakit ang puso ko na makita kang nahihirapan. Anong masakit? Masaya ako. Kumikita ako sa sarili kong sikap. Sa dating bahay, kahit gaano ako magtrabaho, puro reklamo lang ang nakuha ko. Dito, sinasabi ng mga customer na masarap ang luto ko at nagpapasalamat sila. Tingnan mo, ang halaga ko ay nasa pera na ito. Nagngitian kaming mag-asawa. Ang mga dingding ay amoy-amag pa rin, ngunit ang pera na ito, kahit maliit lang, ay ang una naming tisa, brick, para sa pagtatayo ng aming paniniwala sa malayang buhay. Bigla kong na-realize. Ang kayamanan ng bahay ng mga Alcantara ay isang marangyang kulungan lang at ang aming kahirapan sa apartment na ito ay nagbigay sa akin ng malawak na kalangitan. Ang buhay sa bayan ay hindi madali. Sa likod ng makulay na kalsada, nakatago ang mahirap na buhay ng mga manggagawa. Kung nagdusa ako sa umaga sa pagbebenta ng lugaw, kailangan namang tiisin ni Cardo ang mabigat na trabaho na hindi niya ginawa kailanman. Si Cardo, na nagmula sa isang pamilyang akademiko, ay may pagkamahinahon kahit pa matapang. Sa probinsya, ang tanging trabaho niya ay mga magagaan na gawain at ang pag-aasikaso sa mga pista. Ngunit ngayon, tinanggap niya ang lahat ng trabaho para kumita. Minsan, nagbubuhat siya ng kargamento sa estasyon ng tren buong gabi at umuuwi ng madaling araw. Masakit ang puso ko tuwing nakikita ko ang aking asawa na puno ng alikabok, humihingal at nanlalabo ang mata sa ilalim ng madilim na streetlight. Minsan, umuwi siya na may sugat sa kamay. Nang gamutin ko ang sugat, pinilit niyang tiisin ang sakit para lang pakalmahin ako. Ayos lang, may lakas pa ako. Ang sugat na ito, wala ito kumpara sa sampal ni inay sa iyo. Hindi ako makapagsalita sa sinabi niya. Hindi lang siya nagtatrabaho para sa pera. Pinapatunayan niya sa mundo at sa kanyang sarili na kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya sa sarili niyang lakas kahit wala ang apelidong Alcantara. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan naming mag-asawa. Sa dating bahay, wala kaming oras para mag-usap. Siya, abala sa pamilya. Ako, abala sa kusina. Para kaming dalawang anino na magkasama lang sa isang bahay. Pero ngayon, sa maliit na apartment na ito, kahit pagulay lang at nilaga ang aming pagkain, mas lalo kaming nagiging malapit. Gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, nakaupo kami sa lumang banig at binibilang ang kinita namin. Inihihiwalay namin ang pera para sa tuition ni Sofia, allowance ni Jojo at renta. Ang natira ay inilalagay namin sa isang maliit na lata sa ilalim ng kama. Cardo, tumawag na naman si Linda. Sabi ko ng mahina habang inaayos ang pera. Huminto si Cardo at nag-alala ang kanyang mukha. Ano na naman ang sinabi niya? Sabi niya, malala na raw si inay at pangalan ko raw ang tinatawag niya at kapag hindi ka raw bumalik, tatanggalin na ang pangalan mo sa family tree, sari-saring lahi. Sabi niya, wala kang mapaglibingan dahil sa asawa mo. Huminga ng malalim si Cardo at tumingin sa malabong ilaw sa kisame. Alam ko ang ugali ni inay. Ginagamit niya lang ang family tree at ang pagbabanta para paikutin tayo. Gusto ko siyang makita pero hindi na kami babalik sa buhay na puno ng kahihiyan. Huwag mo nang isipin ang sinasabi ni Linda. Magpapadala ako ng pera para sa gamot ni inay sa katapusan ng buwan. Kailangan nating gawin ang ating tungkulin bilang anak. Masakit ang puso ko
para sa asawa ko. Ang pressure ng pamilya ay laging nakapatong sa kanyang balikat, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Ang pagmamahal niya ay hindi sa mararangal na salita, kundi sa kanyang tahimik na sakripisyo, sa pawis niya sa construction at sa paghawak ng mahigpit sa kamay ko sa tuwing may problema. Isang araw, huling umuwi si Cardo kaysa sa karaniwan. Pumasok siya sa kwarto na may galit na mukha, may tinatago sa likod niya. Maris, anong binili ko? Maris, wala tayong pera, Cardo. Bakit ka bumili? Dahan-dahan siyang naglabas ng isang maliit, lila na hairpin. Simple pero eleganteng disenyo. Binigyan ako ng overtime pay ng boss ko ngayon. Nakita ko ito sa kalsada at naisip ko, kahawig ito ng hairpin na binili ko sa iyo noong bagong kasal pa lang tayo. Ang tagal ng sira ang iyo. Naawa ako na goma lang ang ginagamit mo. Kinuha ko ang hairpin at hindi ko napigilan ang aking damdamin. Sa lahat ng hirap na ito, inaalala niya pa rin ang maliliit na bagay tungkol sa akin. Inilagay ko ang hairpin sa aking buhok at tiningnan ko ang sarili ko sa sirang salamin. Ang ganda ng gabing iyon habang nakahiga kami sa maliit na apartment at nakikinig sa patak ng ulan sa bubong. Naramdaman ko na ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Wala kaming magandang bahay, kotse o karangalan, pero mayroon kaming isa't isa. Ang pagmamahalan ng mag-asawa na lumalaban sa hirap ay ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kayang kunin ng sinuman. Kahit pa mahaba at mahirap ang aming daan, basta kasama ko si Cardo, hinding-hindi ako matatakot. Lumipas ang panahon. Halos 1 taon na kami sa bayan. Unti-unting naging stable ang aming buhay. Nagkaroon na ng suki, regular customers, ang aking lugaw at kakanin stand. Nakahanap din si Cardo ng stable na trabaho bilang security guard sa isang pabrika. Tuwing gabi, kumikita pa siya ng extra sa pag-aayos ng kuryente at tubig ng mga kapitbahay. Ngunit habang lumalaki ang mga bata, naging masikip ang 3 square meters na apartment. Kailangang matulog ni Jojo sa iisang kama kasama si Sofia, at kami ni Cardo ay laging nasa sahig. Sa ingay ng mga kapitbahay at sa lamig tuwing tag-ulan, madalas akong hindi makatulog. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, naglabas si Cardo ng isang papel na may drawing at inilatag ito sa banig. Maris, mga anak, may sasabihin si tatay. Nagkumpulan kaming lahat sa paligid ng papel. Itinuro ni Cardo ang drawing. Nabalitaan ko, may nagbebenta ng lupa sa labas ng bayan, mga 10 minuto lang ang biyahe. Kailangan daw ng pera para sa ospital ng anak niya. Maliit lang ang lupa, 20 square meters lang, pero maganda ang hangin at mura lang. Nagulat ako. Lupa? Cardo, kahit pagsamahin natin ang lahat ng naipon natin sa lata, baka hindi pa rin natin kaya. Ngumiti si Cardo. Ang kanyang mata ay punong-puno ng pag-asa. Kinwenta ko na. May 20,000 peso na tayo. Kung hihiram tayo sa mama mo at kukuha tayo ng loan para sa low-income housing, kaya natin, bilhin muna natin ang lupa, tapos mag-iipon tayo para magtayo ng isang maliit na bungalow para magkaroon ng sariling kuwarto ang mga bata. Sariling bahay. Ang 2 salitang iyon ay parang isang panaginip para sa akin. Ang dating bahay namin ay malaki at maganda, ngunit hinding-hindi ko iyon naramdaman na bahay ko. Parati akong isang bisita o katulong na walang suweldo na laging nag-iingat sa tingin ng may-ari. Ngayon, sinabi ni Cardo na bibili kami ng lupa at magtatayo ng sarili naming bahay. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Tay, kapag may bago tayong bahay, pwede akong magtanim ng bulaklak? Masiglang tanong ni Sofia. Oo anak, hahayaan kitang magtanim ng paborito mong rosas. Gagawa si tatay ng maliit na garden para sa iyo. Hinaplos ni Cardo ang buhok ng kanyang anak. Sumingit din si Jojo. May naipon din akong pera sa part-time job ko sa cafe. Idadagdag ko rin. Ang buong pamilya ay nakaupo sa paligid ng drawing ng lupang hindi pa namin nakikita. Ngunit sa puso naming lahat, isang magandang bahay na ang nakikita. Isang lugar na walang pang-aasar o pagmamaliit.
Isang lugar na kung saan pwede akong magluto ng gusto ko at si Cardo ay pwedeng magkape nang walang iniingatan. Nang linggo, isinakay ako ni Cardo sa kanyang lumang bisikleta at pinuntahan namin ang lupa. Ang lupa ay nasa dulo ng isang maliit na eskinita sa labas ng bayan. Ang paligid ay may mga gulay at kawayan na sumasayaw sa hangin. Malayo man sa sentro, malinis at payapa ang hangin. Tumayo ako sa gitna ng matataas na damo. Pumikit ako at inisip ang kusina, ang sala at ang kuwarto ng mga bata. Anong pakiramdam? Tanong ni Cardo. Hawak ang kamay ko. Ang ganda, ang payapa, parang dito talaga tayo nakatira. Kung ganoon, magdesisyon na tayo. Tumango ako. Nag-umalis ang luha sa sobrang tuwa. Ang pagbili ng lupa ay nangangahulugan na kailangan naming maghigpit ng sinturon at mangutang. Ngunit kapalit nito, magkakaroon kami ng goal sa buhay at isang tunay na tahanan para sa aming pagtanda. Nang gabing iyon, inilabas namin ang lahat ng pera sa lata. Ang mga kuping na bills ay may bahid ng pawis mula sa mainit na tag-araw at lamig mula sa taglamig. Nagsimula na kaming maglakbay para gawing totoo ang aming pangarap. Ngayon, ang bawat pera na inilalagay namin sa lata ay may bagong kahulugan. Ito ay magiging isang tisa, isang semento, isang bubong ng aming masayang bahay. Ang pangarap ng maliit na bahay ay hindi na malayo. Nagsimula ito sa pagmamahalan ng mag-asawa at sa tapang ng mga taong tumalikod sa masakit na nakaraan para humanap ng magandang kinabukasan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng bubong ng lumang apartment, tiningnan ko ang langit na punong-puno ng bituin at nangako, itatayo ko ang pinakapayapang bahay para sa aking asawa at mga anak. Ang tunog ng Palacioville na humuhukay sa lupa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hangin ng madaling araw. Araw iyon ng pundasyon ng aming maliit na bahay. Seremonya man ang tawag dito, isang plastic na tray lang ang nakalatag sa kahoy na kahon. Nakalagay dito ang bibingka, isang nilagang manok, insenso, at kaunting prutas na niluto ko. Hindi kami nag-imbita ng pari at walang malakas na tugtugin. Ang apat lang kaming miyembro ng pamilya ang nakatayo sa harap ng matataas na damo, nagdarasal sa Diyos na tingnan kami at ang aming mga pangarap. Nakasuot si Cardo ng kupas na t-shirt. Bago pa sumikat ang araw, pinawisan na ang kanyang noo. Hinukay niya ang unang lupa gamit ang pala at lumingon siya sa akin. Ang kanyang mata ay punong-puno ng tuwa na hindi maipaliwanag. Maris, magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. Hindi na tayo aalis-alis sa inuupahan at hindi na tayo mag-aalala na baka tataasan ang renta at kuryente. Tumayo ako sa tabi niya, nakakrus ang kamay. Hindi ko napigilan ang luhang dumadaloy. Sa mahigit 20 taon ng pagiging manugang, inalagaan ko ang bawat tisa at bubong ng ibang tao. Ngayon lang, sa edad ko, nahawakan ko ang sarili kong lupa. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba. Hindi ito ang galak ng nanalo sa loto, kundi ang katahimikan na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Tila isang pagod na ibon na nakakita ng matibay na sanga para magpahinga. Nang matapos ang seremonya, nagsimula na ang mga construction worker sa trabaho. Para makatipid, nag-leave si Cardo sa security agency at tumulong siya sa paghahalo ng semento at pagbubuhat ng tisa. Si Jojo, tuwing weekend, sumasakay sa bus at tumutulong sa kanyang ama, puno ng alikabok ang buong katawan. Nang makita ko ang aking asawa at anak na pinagpapawisan sa ilalim ng araw, mas lalo akong nagkaroon ng lakas. Pagkatapos kong magbenta ng lugaw, dali-dali akong nagbisikleta papunta doon para maghanda ng halo-halo para sa mga worker o magpakulo ng malamig na salabat. Sa bawat tisa na inilalagay, lumalaki rin ang aking pag-asa. Ang aming bahay ay magiging isang bungalow lang na may maliit na sala, kusina at 2 maliliit na kwarto para sa mga bata. Pero para sa akin, ito ay mas maganda pa kaysa sa anumang mansyon. Ako mismo ang pumili ng murang tiles at ang kulay ng pintura. Nay,
magtatanim ako ng rosas dito. Sabi ni tatay, gagawa raw siya ng bakod, masayang sabi ni Sofia habang naglilinis ng damo sa bakuran. Oo anak, itanim mo lahat ng gusto mo. Bahay na natin ito. Dekorasyonan natin kung paano natin gusto. Ngumiti ako. Gabi, habang nakahiga kami sa maliit na apartment, naghihintay na matapos ang bahay, kinukuha namin ang notebook at nagbibilang bank loan. Utang sa mga kamag-anak ang bawat isa ay mabigat na pasanin. Pero kakaiba, magaan ang pakiramdam namin. Ang aming trabaho ay hindi na para lang sa pang-aasar ng iba, kundi para sa aming sariling kinabukasan. Nang ilagay ang huling bubong tie, tumayo si Cardo sa hagdan, ladder at tiningnan kami sa bakuran. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at ngumiti. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw, ang maliit na bahay ay nakatayo ng matibay at simple. Hindi lang ito tisa at semento. Ito ay ang katapangan na nagtiis sa pawis, luha at masakit na pag-alis. Sa wakas, nakuha namin ang unang bunga ng aming kalayaan. Habang ang aming pamilya ay punong-puno ng pag-asa para sa bagong bahay, isang bagyo naman ang tahimik na dumarating sa bahay ng mga Alcantara. Nakarating sa akin ang balita sa palengke. Hindi rin pala payapa ang buhay ng pamilya Alcantara pagkatapos naming umalis. Ang sitwasyon ay ganito. Nang umalis si Cardo, natuwa si Linda. Akala niya, sa kanya na ang lahat ng ari-arian ni Doña Aurora. Sinimulan niyang pilitin ang kanyang ina na ipatransfer sa pangalan niya ang title ng lupa at ibenta ang ilang palayan para sa kanyang negosyo. Ngunit si Doña Aurora, na matigas sa mga manugang, ay matigas din sa kanyang ari-arian. Sabi niya, ang lupa ng mga ninuno ay kailangang manatili sa kamay ng panganay. Kahit saan pa nagpunta si Cardo, anak ko pa rin siya. Ang ganitong double standard, pagtrato ni Doña Aurora ang nagpalaki ng galit sa pagitan nila ni Linda. Si Linda, na wala namang nakuha, ay nagbago ng ugali. Nawala ang mainit na pagkain at napalitan ito ng lamig at kawalan ng atensyon. Ang eskandalo ay nangyari isang hapon sa gitna ng malakas na ulan. Dumating si Linda at humingi ng pera para sa utang niya sa negosyo. Nag-away sila ng malala sa patio. Ayon sa isang kapitbahay, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Linda sa buong bayan. Anong gagawin mo sa pera? Matanda ka na. Ang gintong anak mo, umalis na kasama ang asawa niya. At ikaw, pinipilit mo pa ring manatili. Bigyan mo na lang ako. Ako na ang bahala. Kapag hindi, baka mamatay ka rito na walang nakakaalam. Si Doña Aurora, na may high blood pressure, ay nagulat sa sinabi ng kanyang paboritong anak. Nanginginig ang kanyang kamay at paa. Kinukuha niya sana ang tungkod, kane, para paluin si Linda, ngunit nadulas siya sa basang tiles at tumumba. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa gilid ng paso, flower pot. Isang malakas na tunog ang narinig at pagkatapos, katahimikan. Nang makita ni Linda ang kanyang ina na nakahandusay, natakot siya. Ngunit sa halip na tulungan ang kanyang ina, tumakbo siya pauwi. Siguro, takot siyang managot o magulo ang buhay niya. Halos isang oras ang lumipas nang makita ng isang kapitbahay ang nakahandusay na si Doña Aurora. Dumadaloy ang dugo at binasa ang isang bahagi ng tiles. Ang sigaw ng kapitbahay ang nagpabilis ng paglipat kay Doña Aurora sa ospital. Ang balita ay nakarating sa amin sa apartment ng gabing iyon sa pamamagitan ng tawag ng isang matandang tito-uncle. Inaayos ni Cardo ang electric fan ng isang customer. Nang sagutin niya ang tawag, nahulog ang screwdriver sa kamay niya. Ang mukha niya ay namuti. Maris, inatake si inay. Nasa emergency room siya ngayon. Nanigas ako sa tabi ng hapunan. Ang lamig ay dumaloy sa aking likod. Kahit pa masama ang ugali ni Doña Aurora at ang sampal ay sariwa pa sa aking alaala, kinabahan ako nang marinig ko ang balita. Siya ang ina ng asawa ko at lola ng aking mga anak. Cardo, bilisan mo. Ako na ang bahala rito. Pinilit ko siyang umalis. Nagmamadali si Cardo, isinuot ang jacket at nagbisikleta sa gitna ng malakas na ulan. Tiningnan ko ang kanyang likod habang naglalaho siya sa dilim.
Ang pagbagsak ni Doña Aurora ay hindi lang isang aksidente. Ito ay ang pagbagsak ng isang lumang sistema ng pamilya na pinanatili ng pang-aapi at favoritism at ang mapait na resulta ng pagtalikod ng taong pinakamamahal niya. Hating gabi na nang dumating kami ng mga bata sa ospital. Puno ito ng amoy ng alkohol at tunog ng ambulansya. Nakita namin si Cardo nakasandal sa dingding ng hallway. Ang kanyang mata ay namumula dahil sa pagpupuyat at pag-aalala. Sa kabilang dako, nakaupo si Linda at ang kanyang asawa. Hindi sila mukhang nag-aalala, kundi nainis sa abala. Nang makita kami, tumayo si Linda at sumigaw na tila kami ang may kasalanan. Ngayon lang kayo dumating? Dahil sa inyo, umalis kayo sa bahay, kaya nagkasakit si inay. Ngayon, nakahiga siya diyan. Sabi ng doktor, brain hemorrhage daw at napakamahal ng bill. Ikaw ang panganay, ikaw na ang bahala. Tiningnan ni Cardo ang kanyang kapatid. Ang kanyang boses ay basag. Linda, nasaan ka nang inatake si inay? Sabi ng mga kapitbahay, nag-away raw kayo ng malala. Iniwas ni Linda ang tingin. Pumunta lang ako para dalawin siya. Paano ko malalaman kung kailan siya aatakihin? Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Ang importante ngayon, ang bill at ang caregiver. May sarili kaming buhay at kailangan naming pag-aralin ang mga anak namin. Hindi kami pwedeng manatili dito. Naramdaman ko ang lamig sa aking katawan habang nakikinig ako sa sinabi ng aking hipag. Siya ang taong tumawag sa akin na walang silbi at sinabing kailangan kong panagutan ang responsibilidad ko dahil nakinabang daw ako sa pamilya Alcantara. Ngunit ngayon, nang ang sarili niyang ina ay nasa bingit ng kamatayan, tumatalikod siya. Lumabas ang doktor at sinabing lampas na sa kritikal na kondisyon si Doña Aurora, ngunit ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay paralisa na paralisa. Kailangan niya ng pangmatagalang physical therapy at caregiver. Naging mas balisa si Linda. Paralisa? Kung ganoon, kailangan natin ng caregiver. Sino ang mag-aalaga? Cardo, may naipon ka, di ba? Ikaw na muna. At si ate, alam ko, maganda ang benta ng lugaw niya. Siya na lang ang mag-alaga. Sanay naman siyang mag-alaga kay inay noon pa man. Bago pa man makapagsalita si Cardo, mahina kong hinawakan ang kamay niya. Tiningnan ko si Linda nang diretso sa mata, kalmado ngunit matatag ang boses. Linda, ang pag-aalaga kay inay ay tungkulin ng lahat ng anak, hindi lang ng isa. Si Cardo at ako, pananagutan namin. Pero tandaan mo, nagre-renta lang kami at may utang dahil nagtatayo kami ng bahay. Ikaw, nakatira ka sa bahay ni inay at sa lupa niya kayo nagtatanim. Nang malakas pa si inay, sa iyo lahat. Ngayon, tatakbo ka. Ate, paano mo nasabi iyan sa akin? Namula ang mukha ni Linda. Sinasabi ko lang ang totoo. Magbabahagi kami ng responsibilidad sa pag-aalaga. Magpa-alternate tayo. Pero hindi ako alila ng bahay na ito. Hindi mo ako pwedeng utusan. Ikaw, kailangan mo ring magpuyat at magbahagi sa bill. Sa loob ng ilang araw, ang pagkukunwari ni Linda ay lumabas sa ospital. 20 minuto lang siyang nagpapakita, naghahanap ng dahilan at umaalis. Naiwan si Doña Aurora, mag-isa, sa gitna ng sakit at diaper. Ang bill ay konti lang kung magbigay siya at laging nagrereklamo. Si Cardo, tahimik na ginawa ang lahat. Nagtatrabaho siya sa araw at sa gabi, nasa ospital siya. Nagpa-alternate sa akin. Nakita ko ang pag-aalaga niya kay inay. Pinupunasan niya ang mukha at hinihilot ang paa. Naawa ako sa kanya. Si Doña Aurora, pagkatapos magising, ay hindi halos makapagsalita pero ang kanyang mata ay buhay. Nakita niya ang kanyang anak na bihirang dumating at sa kabilang banda ang manugang na itinakwil niya na tahimik na nagpapalit ng diaper at nagpapakain ng lugaw. Minsan, kapag kaming dalawa lang sa kwarto, matagal niya akong tinitingnan. Ang kanyang mata ay punong-puno ng luha. Siguro, sa katahimikan ng ospital
At sa gitna ng sakit, nagsisimula siyang mag-realize kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Ang walang laman na pagmamahal ni Linda ay nagmukhang kahiya-hiya sa harap ng tahimik na kabutihan ng taong minamaliit niya. Nagbukas ito ng isang bagong kabanata sa aming sirang relasyon. Ngayon, ang puso na ang nagsasalita, hindi ang tradisyonal na kaugalian. Ang pintuan ng ospital ay dahan-dahang sumara sa likod ko, naghihiwalay sa akin mula sa maingay at masikip na hallway. Inilapag ko ang thermos sa maliit na mesa at huminga ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Nakahiga si Doña Aurora sa kama. Ang dating matalim at mapagmataas na mukha ay naging abo at nakahandusay. Ang kanyang mata ay walang pokus, nakatingin sa kisame, at ang kanyang hininga ay mabigat. Lumapit ako at pinunasan ang kanyang mukha ng mainit na tuwalya. Ang kamay na iyon, ang kamay na walang awang nanampal sa akin, ay ngayon ay payat at nanginginig na parang tuyong sanga. Naramdaman ko ang kakaibang awa sa aking puso. Hindi sympathy, kundi malalim na pag-unawa sa katotohanan ng buhay. Gaano man kalakas ang isang tao noong bata pa, sa huli, kailangan pa rin niya ang tulong ng iba. Umalis ako sa bahay ng mga Alcantara na may kahihiyan at walang-wala mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, bumalik ako sa tabi ng kama ni Doña Aurora. Ibang tao na ako. Hindi na ako ang manugang na takot at sunod-sunuran. Ngayon, ako ay isang babae na nagtayo ng sarili niyang pamilya, sa sarili niyang lakas. At higit sa lahat, may pagpaparaya. Inay, pupunasan ko lang po ang mukha ninyo, sabi ko ng mahina at kalmado. Inikot ni Doña Aurora ang kanyang mata para tingnan ako. Wala na ang pagmamaliit at pagmamataas sa kanyang tingin. Sa halip, may pagkagulat at kaunting takot. Siguro, inakala niyang maghihiganti ako o magrereklamo sa mga nakaraang pang-aapi, pero nagkamali siya. Alam kong ang pinakamalaking paghihiganti ay ang kabutihan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kamag-anak mula sa malayong bayan. Nang makita niya akong maingat na pinupunasan ang kamay ni Doña Aurora, nagtanong siya, "Aba, si Maris ba iyan?" Sabi ng mga kapitbahay, "Umalis na kayo sa bahay at bumili na ng lupa sa bayan. Ngayon, ikaw pa rin ang nag-aalaga kay Doña Aurora. Nasaan si Linda?" Ngumiti ako at nagpatuloy sa pagpupunas. "Opo, abala po si Linda sa kanyang pamilya at tungkulin naman naming alagaan si inay. Kahit hiwalay kami, kailangan naming gawin ang aming responsibilidad." Umiiling ang kamag-anak. Tinitingnan kami. "Doña Aurora, tingnan nyo. Noong malakas pa kayo, walang hiya ang turing ninyo sa manugang ninyo. Ngayon, siya pa ang nag-aalaga. Si Linda, nakita ko kanina, nakikipag-away sa doktor tungkol sa bill. Nakita ko si Doña Aurora na pumikit. Isang malinaw na luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na mata. Alam kong narinig niya ang lahat. Ang katotohanan ay laging masakit. Sa pagtatapos ng buhay, ang karangalan ng pamilya o ang posisyon sa bahay ay mas mababa pa kaysa sa isang basong tubig o isang kamay na nagpupunas sa kanyang mukha. Hindi ko kailangang patunayan na tama ako sa pamamagitan ng salita. Ang ginagawa ko ngayon ay ang pinakamalakas na sagot sa lahat ng pang-aapi. 4:00 ng umaga. Habang tulog pa ang kalsada, abala ako sa kusina ng aming bagong bahay. Ang apoy ay nagniningas at ang mabangong amoy ng bigas, giniling na karne at sibuyas ay kumalat sa bakuran. Nagluluto ako ng lugaw para kay Doña Aurora. Sinabi ng doktor na kaya na niyang kumain ng liquid food at gusto kong kumain siya ng malinis at mainit na pagkain na luto ko. "Maris, hindi ka natulog buong gabi. Magkakasakit ka niyan. Ako na lang sa umaga. Magpahinga ka na," sabi ni Cardo, na kararating lang mula sa night shift niya. "Ayos lang. Sanay na ako. Nag-aalala ako kay inay. Kulang sa nutrisyon ang binibiling lugaw. Kailangan kong lutuin ang paborito niya na may sibuyas mula sa sarili nating tanim." Inilagay ko ang lugaw sa thermos at binalutan ng tuwalya para hindi lumamig.
Nang dumating ako sa ospital, sisikat pa lang ang araw. Gising si Doña Aurora at nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita niya ako, bahagya siyang gumalaw, pero walang lumabas na tunog. Inangat ko ang unan at dahan-dahan siyang sinubuan ng lugaw. Inay, kain po muna kayo, bago kayo hugasan. Pinakuluan ko po iyan magdamag. May giniling na rin, para madali niyong malunok. Nang lumapat ang unang kutsara sa kanyang labi, huminto siya. Tiningnan niya ang mangkok at ako. Siguro, naalala niya ang lasa ng lugaw na niluto ko para sa kanya tuwing nagkakasakit siya noong bago pa lang ako. Noong mga panahong iyon, palagi siyang nagrereklamo. Bakit ang lasa nito? Tubig lang ba ang gusto mong ipakain sa akin? Pero ngayon, kahit nahihirapan siyang kumain dahil sa paralisa at tumatapon ang lugaw sa kanyang baba, kinain niya ng tahimik. Wala akong pakialam at maingat ko siyang pinunasan ng tissue. Sa gitna ng pag-aalaga na puno ng init ang kuwarto. Bigla, hinawakan ni Doña Aurora ang kamay ko gamit ang kanyang kanang kamay ang hindi paralisa. Mahina man ang hawak, naramdaman ko ang panginginig. Maris, nahihirapan siyang magsalita. Opo inay, nandito ako. Ubusin muna natin ang pagkain. Masasaktan po kayo kung magsasalita pa kayo. Umiling siya. Luha ang dumaloy sa kanyang mata. Binabasa ang unan. Nagkamali ako. Napatigil ako. Iyon ang isang salita na hinintay ko ng 20 taon. Ang isang salitang iyon ay dapat nagbigay sa akin ng kaligayahan. Pero habang tinitingnan ko ang nakaratay na biyenan, wala akong naramdamang paghihiganti. Sa halip, kalungkutan para sa isang tao na nabuhay sa prejudice at katigasan ng ulo, at sa pagtatapos lang ng kanyang buhay niya, na-realize ang tunay na pagmamahalan. Inay, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Tapos na po ang lahat. Magpagaling kayo. At dalawin niyo po kami sa aming bagong bahay, sinabi ko para pakalmahin siya. Ngunit matibay pa rin ang prinsipyo ko. Aalagaan ko si Doña Aurora dahil sa awa at pagmamahal, pero hinding-hindi na ako babalik sa kulungan na iyon. Ang pagpaparaya ko ay may hangganan, at ang hangganan na iyon ay ang aking dignidad na pinrotektahan ni Cardo. Ang mainit na lugaw ay hindi lang nagpalakas sa katawan ni Doña Aurora, kundi nagpatunaw din sa hinanakit sa aking puso. Natuto akong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat si Doña Aurora na patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong maging payapa. Hapon na nang pumasok si Linda sa kwarto. May dala siyang malaking basket ng prutas na mukhang hindi niya binili. Pagkapasok, ibinagsak niya ang bag sa mesa at nagreklamo. Ang layo ng biyahe. Nasaan si kuya? Bakit ikaw lang ang nandito? Gising na ba si inay? Bakit patuloy na humihingi ng bill ang doktor? Nasaan ang emergency fund ni inay? Bakit hindi mo tanungin? Tiningnan ko si Doña Aurora na nakahiga. Hindi siya natutulog at narinig niya ang lahat. Ang kanyang mata ay may bahid ng sakit habang nakikinig siya sa kanyang anak na puro pera ang iniisip. Linda, tumahimik ka. Kailangang magpahinga ni inay. Nag-overtime si Cardo para magbayad ng bill at hindi ko alam at wala akong balak itanong ang emergency fund ni inay. Ang klase mo ate. Ngumiwi si Linda at lumapit sa kama. Inalog niya ang balikat ni Doña Aurora. Inay, gising. Ibigay mo sa akin ang susi ng safe sa bahay. Kukunin ko ang pera para sa bill. Masyadong mahirap para kay kuya na magbayad ng mag-isa. At kailangan ko ring maglinis sa bahay bago umalis ang kasambahay. Pumikit si Doña Aurora at naging mabigat ang kanyang hininga. Ang matinding gulat ay nakita ko sa kanyang mukha. Inay, naririnig mo ba ako? Ako ang tunay mong anak. Hindi ba't mas maganda kung sa akin mo ibibigay ang susi kaysa sa kanya na banyaga lang? Tama na, Linda. Tumayo ako at pinigilan ang kamay niya. Dumating ka ba para dumalaw o para mag-imbestiga? Kung nag-aalala ka, magpalit ka ng diaper niya. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba ang ginawa mo? Simula nang magkasakit si inay, puro pera lang at susi ang hinahanap mo. Biglang idinilat ni Doña Aurora ang kanyang mata at tiningnan si Linda.
Ang kanyang mata ay punong-puno ng pagkadismaya at pagkainis. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, inangat niya ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan. Umalis. Ang kanyang boses ay nanggaling sa kanyang lalamunan hirap ngunit punong-puno ng lakas. Nanigas si Linda. Namuti ang kanyang mukha. Hindi niya inakala na ganoon kasigla ang reaksyon ng kanyang ina na laging kakampi niya. Inay, ako ba ang pinapalayas mo? Ako ba ang pinakikinggan mo? Kaysa sa kanya. Umalis, ulit ni Doña Aurora. Luha ang dumaloy sa kanyang mata. Tadyak ang ginawa ni Linda habang umalis siya, puno ng galit, pero hindi niya nakalimutang magsalita. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari kung wala ako. Huwag kayong hihingi ng tulong sa akin. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ang tanging narinig lang ay ang hikbi ni Doña Aurora. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Ngayon, sa halip na hawakan niya ang kamay ko, niyakap niya ang braso ko, isinandal niya ang kanyang ulo sa aking balikat at umiyak na parang bata. Ang kanyang sinserong luha, kahit huli na, ay bumasa sa aking damit. Sa sandaling iyon, alam kong na-realize ni Doña Aurora ang pinakamalaking pagkakamali niya. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pang-aapi sa mapagmahal na manugang at pagsuporta sa makasarili na anak. Ang kanyang luha ay pagsisisi, kahihiyan, at siguro isang tahimik na paghingi ng tawad. Hindi ako nagsalita. Hayaan ko siyang umiyak hanggang sa mawala ang pasanin niya. Ang pagpaparaya ay hindi nangangailangan ng salita. Minsan, ang isang balikat lang ay sapat na para tunawin ang pusong yelo sa loob ng isang buhay. Pagkatapos ng isang buwan sa ospital, naging stable ang kondisyon ni Doña Aurora. Kahit paparalisa ang isang bahagi ng kanyang katawan at bulol ang kanyang pananalita, pinayagan na siyang umuwi. Nang araw ng paglabas niya, bumalik ang tensyon sa pagitan ng mga anak, pero ibang klaseng tensyon ito. Kalkulasyon ang nararamdaman sa likod ng mga matatamis na salita. Maagang dumating si Linda, may dala pang malaking basket ng prutas. Napakabait niya, nakayakap sa kanyang ina. Hinihilot ang kamay at paa, at patuloy ang inay, inay. Tahimik kaming nag-impake ni Cardo sa gilid. Alam ko ang ugali ng hipag ko. Kapag mabait siya, mayroon siyang pakay para sa sarili niya. Nang matapos bayaran ni Cardo ang bill at bumalik siya, nagkunwari si Linda na seryoso. Kuya ate, pinag-isipan ko ng malalim. Matanda na si inay at nagkasakit siya ng malala. Hindi natin siya pwedeng hayaang mag-isa at hindi rin maganda kung mag-hire tayo ng ibang tao. Hindi ba't mas maganda kung babalik kayo sa dating bahay? Si kuya, ikaw ang panganay at ang tagapagmana. Huminto ako sa pagtitiklop ng damit. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa matinding pag-iingat. Tumingin ako kay Cardo. Nakakunot ang noo niya. Dahil hindi kami nagsasalita, umulit si Linda, may luha pa sa mata. Kuya, ikaw ang panganay ng pamilya Alcantara. Ikaw ang dapat magbantay sa bahay na iyon. Ngayong may sakit si inay, kapag bumalik kayo, matutuwa siya at gagaling siya. Huwag na kayong maghirap sa maliit na bahay na iyan. Bumalik kayo sa malaking bahay. Magkakasama tayong muli. Puwede pa nating ayusin ang sirang pamilya natin. Ang alok ni Linda ay makatuwiran at punong-puno ng pagmamahal sa ina. Ngunit alam ko ang kalkulasyon sa likod ng pag-aalaga sa ina at pagtatanggol sa pamilya. Natatakot siyang mag-alaga sa ina niyang paralisa at ayaw siyang gumastos para sa caregiver. Higit sa lahat, gusto niyang ibato sa amin ang lahat ng responsibilidad at makita siyang mabait na anak. Nakahiga si Doña Aurora sa kama, malabo ang mata, nakatingin sa kisame. Hindi siya nagsasalita, pero naramdaman ko ang panginginig ng kanyang hininga. Alam ko, hinihintay niya ang sagot ni Cardo. Siguro, sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto pa rin niyang makita kaming kumpleto sa bahay at bumalik ang kanyang anak para protektahan ang karangalan ng pamilya. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay gintong dilaw sa mga dahon ng puno. Ang bagong bahay namin
ang rosas na nagsisimula ng tumubo, ang payapa at walang sigaw na mga gabi. Huminga ako ng malalim. Ang pait ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi. Hindi ako babalik sa lugar na nag-alis ng aking ngiti at dignidad sa loob ng 20 taon. Ngunit gusto kong marinig ang sagot ni Cardo. Gusto kong malaman kung ang taong humila sa akin mula sa impyerno na iyon ay isusuko kami dahil sa awa o pressure ng paggalang. Tahimik ang kwarto. Si Linda, puno ng pag-asa ang mukha, nakatingin kay Cardo. Tiningnan ni Cardo ang kanyang magaspang na kamay. Sa wakas, humarap siya sa kanyang ina. Hindi niya sinagot agad si Linda. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ni Doña Aurora. Inay, alam kong gusto niyo kaming bumalik. May punto si Linda. Tuwang-tuwa si Linda. Ayan na. Alam ko na. Huminahon ka at tapusin mo ang sasabihin ko. Pinigilan siya ni Cardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ako at si Maris, responsibilidad namin kayo. Ginagawa namin ang tungkulin namin bilang anak. Pero hinding-hindi na kami babalik at titira kasama kayo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Linda. Ano? Dahil sa babaeng iyan? Dahil sa manugang mo? Itatalikod mo ang mga ninuno at ang matanda mong ina? Anong sasabihin ng mga tao? Sa sandaling iyon, hindi na ako pwedeng manahimik. Lumapit ako at humarap kay Linda. Hindi na ako ang babaeng laging nakayuko noon. Ang boses ko ay tahimik, ngunit may bigat ng sakit mula sa nakaraan. Linda, pinag-uusapan mo ang ninuno at paggalang, pero naisip mo ba kung anong ninuno ang gustong makita ang kanilang apo na nag-aaway at nagmamaliitan? Sa loob ng 20 taon, ako ang pamilya at sakripisyo sa bahay na iyon. Nagtiis ako at nagbigay ng walang reklamo. Ano ang nakuha ko? Sampal sa harap ng lahat ng tao at pangmamaliit mula sa mga tinawag kong pamilya. Pagmamahal ba ang tawag mo doon? Para sa akin, isa itong bangungot na kinailangan kong iwan para mabuhay. Tumingin ako kay Doña Aurora. Pumikit siya at isang luha ang dumaloy. Inay, ang pag-aalaga ko sa inyo ngayon ay dahil sa awa at pagmamahalan sa kapwa-tao. Gusto kong payapa ang natitirang buhay ninyo. Pero mayroon din akong sarili kong pamilya, dignidad bilang asawa at ina. Ang aming bagong bahay, maliit man, may kapayapaan, tawanan at respeto. Hindi ko itutulak ang aking asawa at mga anak pabalik sa lugar na sumasakal sa amin. Nagwala si Linda. Ate, ang galing mo. Sinisira mo talaga ang relasyon naming mag-ina. Kuya, papayag ka ba sa sinasabi ng asawa mo? Humakbang si Cardo sa harap ko. Tiningnan niya si Linda ng matigas. Tama si Maris. Ang sampal na iyon ang huling pisi na nag-uugnay sa amin at sa bahay na iyon. Ang pag-alis namin ay para mapanatili ang huling bahid ng pagmamahalan sa inyo. Kapag bumalik kami, mag-aaway lang kami at magsasakitan. Hindi ba't mas malaking kasalanan iyon? Ang sagot namin ay hindi. Hindi kami babalik at titira kasama ninyo. Ang matatag na sagot ni Cardo ay ang huling patak na nagpabagsak sa lahat ng kalkulasyon ni Linda. Nanahimik siya, nakatayo ng tulala. Naramdaman ko ang matinding kapayapaan. Kapag may tapang ang isang tao na sabihin ang totoo at ipagtanggol ang kanyang prinsipyo, ang mga multo ng nakaraan ay nagiging maliit at mahina. Hindi na kami tumakas, kundi malayang tao na nagtatanggol sa aming maliit at payapang kaharian. Ang pag-alis ni Linda, puno ng galit, ay narinig sa hallway. Naiwan kami ni Cardo at ni Doña Aurora. Ang kwarto ay tahimik na, pero wala na ang tensyon. Umupo si Cardo sa tabi ng kama at hinaplos ang kamay ng kanyang ina. Inay, huwag kayong mag-alala. Alam kong nag-aalala kayo. Ginawa ko ito para sa inyo, at para sa akin, at sa asawa ko. Naisip ko na ang lahat. Humarap siya sa akin. May pagmamahal sa mata. Maris, alam kong nag-aalala ka. Kinausap ko na si Tito at ang mga matatanda. Mananatili si inay sa dating bahay. Magha-hire ako ng professional caregiver para mag-alaga sa kanya araw-araw. Ako ang magbabayad ng kalahati.
at si Tito at Linda ang magbabayad ng kalahati. Tuwing weekend, dadalaw kami, magluluto ng masarap na pagkain at maglilinis ng bahay. Kapag malala ang sakit ni inay, magpapa-alternate kami. Tumango ako. Ang diskarte ni Cardo ay malalim at matalino. Ginawa niya ang kanyang tungkulin habang pinoprotektahan ang aming pamilya. Ipinagpatuloy ni Cardo ang kanyang plano. At ang problema ni Linda, kinausap ko na rin si Tito. Ang bahay at lupa, sa huli, desisyon ni inay iyon. Pero sinabi ko na, hindi ko na aambisyonin ang isang talampakan ng lupa. Gusto ko lang na payapa kaming mabubuhay sa bahay na itinayo namin. Hinding-hindi ko nahahayaang api-apihin si Maris dahil sa ilang palayan. Naramdaman ko ang init sa aking ilong. Ang taong ito, na nabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang ina at pamilya, ay nag-iiba na. Naging leader na siya ng aming pamilya. Hindi niya pinili ang pagtalikod sa ina o ang pagsunod sa pang-aapi. Pinili niya ang gitnang daan plano, pagmamahalan at resolusyon. Dahan-dahang idinilat ni Doña Aurora ang kanyang mata. Wala nang galit o pag-uutos. Bahagya siyang tumango para sa amin. Tanggap na iyon. Siguro, pagkatapos ng sakit at pagkatapos makita ang ugali ni Linda, na-realize niya, ang paggalang ay hindi sa pagsisilbi, kundi sa tunay na pagmamahal. Inay, gusto niyo po ba? Tanong ni Cardo ng mahina. Gumagalaw ang labi ni Doña Aurora. Bulol man ang kanyang salita, malinaw ang kanyang boses. Gawin niyo ang gusto ninyo. Lumapit ako at inayos ang kanyang kumot. Inay, huwag po kayong mag-alala. Magpahinga kayo sa bahay. Nag-order ako ng anti-bedsore mattress para sa inyo. Dadalhin iyon bukas. At sa weekend, magluluto ako ng ginataang puso ng saging na paborito ninyo. Maayos na ang lahat. Si Cardo ang namuno sa pagkuha ng caregiver at paghahati ng responsibilidad dahil sa matatag at tapat niyang ugali, hindi na nakipag-away si Linda. Nang hapong iyon, umalis ang ambulansya na nagdala kay Doña Aurora sa bahay. Hindi na ako sumama. Dahan-dahan akong nagbisikleta papunta sa aming bagong bahay. Sa malamig na hangin, payapa ang aking puso. Ginawa ko ang aking tungkulin habang pinoprotektahan ang aking kalayaan. Nagbigay ako ng pagpaparaya pero hindi ako sumunod. At higit sa lahat, alam ko na may matibay na pader na magtatanggol sa aking kapayapaan. Ang ilang kilometro na distansya ang naging espesyal na espasyo para mapanatili ang huling bahid ng respeto at pagmamahalan sa pamilya Alcantara. Pagkatapos ng matinding sakit ni Doña Aurora, naging mas tahimik ang bahay ng mga Alcantara. Ang tunog ng mga dahon na winawalis at ang kuwago sa gabi ay hindi na nagdudulot ng takot sa akin. 2 linggo na si Doña Aurora sa bahay. Dahil sa matatag na desisyon ni Cardo, si Hija, isang caregiver na may karanasan sa stroke patient, ang nag-aalaga sa kanya. Noong una, nag-react ng malala si Doña Aurora. Siya, na matigas sa hierarchy at sensitibo sa privacy, ay kahihiyan ang tingin sa ibang tao na humahawak at nagpapakain sa kanya. Minsan, umiiyak siya, itinutulak ang lugaw, at ayaw niyang hawakan ni Hija ang katawan niya. Si Linda, gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ilang araw ay naglaho na. Nang kailangan niyang magbayad ng caregiver fee at naging mahirap si Doña Aurora, huminto siya sa pagdalaw. Kung minsan, dumadaan lang siya at nagsasalita ng mainis. Inay, magtiis na lang po kayo. Wala naman si kuya at ate dito. Dapat maging thankful kayo na inaalagaan pa kayo ni Hija. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis na si Linda at tiningnan lang siya ni Doña Aurora na may luha sa mata. Nang Sabado, maaga akong gumising at naghanda ng pagkain. Nagluto ako ng ginataang puso ng saging na paborito ni Doña Aurora at tokwat baboy na may suka at bawang. Nang pumasok ako sa kwarto, hirap na hirap si Hija na bigyan ng gamot si Doña Aurora. Tulungan ko na po kayo, sabi ko ng mahina. Nakita ako ni Doña Aurora at bahagyang kumislap ang kanyang mata, ngunit yumuko rin siya na parang nahihiya. Inalalayan ko si Doña Aurora
na umupo at nilagyan ng malambot na unan ang kanyang likod. Sinubuan ko siya ng isang kutsarang ginataang puso ng saging. Inay, tikman po ninyo. Galing sa probinsya ang puso ng saging na ito. Napakabango. Dahan-dahang nilunok ni Doña Aurora ang ginataan. Ang lasa ng luto ko, na pamilyar sa loob ng 20 taon, ay tila nagpapagising sa huling lakas sa kanyang katawan. Naubos niya ang kalahating mangkok. Sabi ni Hija, hindi raw kumain si Doña Aurora buong araw kahapon. Pagkatapos niyang kumain, habang pinupunasan ko ang kanyang kamay ng mainit na tuwalya, gumalaw ang kanyang labi. Ang kanyang pananalita ay mas maayos na kaysa sa ospital. Maris, opo inay, salamat. Nanigas ako. Salamat. Ang 2 salita na iyon matapos ang 22 taon ng pagsisilbi. Hindi ko kailanman narinig ang pasasalamat niya. Ang pasasalamat na iyon ay narinig ko lang pagkatapos niyang magkasakit at maranasan ang lamig ng sarili niyang anak. Pero ang salitang iyon ay may kapangyarihan na burahin ang maraming sugat sa aking puso. Ngumiti ako at marahang hinaplos ang kanyang kamay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tungkulin po namin. Magpalakas po kayo at gawin ang therapy. Huwag niyo pong pahirapan si Hija. Nag-aalaga po siya ng maayos. Tiningnan ako ni Doña Aurora na may malalim na pagsisisi sa mata. Si Cardo po, nasa patio, inaayos ang bonsai na paborito ninyo. Sabi niya, gusto raw niyang maging maganda ang tingnan ninyo sa labas ng bintana. Tahimik na tumango si Doña Aurora. Isang luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang tunay na paggaling niya ay hindi nangyari noong tumayo siya, kundi noong na-realize niya ang sinseridad ng taong inalis niya. Ang paggaling na iyon ay nagsimula sa isang sinserong pasasalamat. Ang isang salitang iyon ay nagpabagsak sa yelong dingding na pumalibot sa kanyang puso sa loob ng kalahating siglo. Pagkatapos umalis ni Doña Aurora sa ospital, ang relasyon ng pamilya Alcantara ay pumasok sa isang kakaibang yugto. Nanatili kami sa apartment, naghihintay na matapos ang aming bahay at tuwing weekend, dumadalaw kami. Ang distansya na 10 kilometro ay naging isang filter na naglilinis ng galit. Noong dati, ang kalansing ng pinggan o ang tunog ng tubig ay naging simula ng away. Ngayon, dahil hindi kami araw-araw nagkikita, ang bawat pagdalaw ay naging oras ng pangungumusta at pag-aalala. Nagsimulang galangin ni Doña Aurora ang aming privacy. Minsan, naninira si Linda, inay, si kuya at ate. Masaya na ngayon. Wala silang istorbo, kumikita sila, at hindi sila nagbibigay ng pera para sa pista. Noong dati, magagalit si Doña Aurora at tatawagan si Cardo. Ngunit ngayon, tahimik siyang nagsalita, bulolman. Hayaan mo sila. Nabubuhay sila sa sarili nilang lakas. Sapat na ang kaunting ipinapadala nila sa akin. Dahil sa pagbabago ni Doña Aurora, nanahimik si Linda at kami ni Cardo ay nakahinga ng maluwag. Nare-realize namin ang simpleng katotohanan. Minsan, ang sobrang lapit ay lason. Ang distansya ang nagpadala sa mga tao na makita ang magagandang bagay sa halip na ang maliliit na kasalanan. Isang Sabado ng hapon, habang inaayos ko ang mga halaman sa azotea kasama si Hija, tinawag ako ni Doña Aurora. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahoy na kahon. Maris, kunin mo ito. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may gintong hikaw at isang lumang gintong singsing. Ito ang alaala ng kasal ni Doña Aurora. Pinahahalagahan niya iyon na parang buhay at ayaw niyang hawakan iyon ni Linda. Inay, hindi ko po ito matatanggap. Napakahalaga nito. Umiling si Doña Aurora at pinakalma niya ako. Noong dati, masama ang ugali ko sa iyo. Isipin mo na lang, ito ang bayad ko sa aking kasalanan. Gamitin mo ito para sa bago mong bahay. Kinuha ko ang hikaw. Ang komplikadong damdamin ay pumuno sa akin. Hindi ko kailangan ang ginto, pero ang pagbabago ng puso ni Doña Aurora ay napakahalaga. Nagsimula siyang mag-isip para sa manugang niya. At nare-realize niya
ang aking sakripisyo. Kahit pa malaki ang kapalit stroke at pag-alis namin, ang paggalang ay nagsimula ng sumibol. Salamat po, Inay. Aalagaan ko po ang regalo ninyo. Umupo kaming magkasama sa tahimik na hapon. Wala nang sigaw o takot. Mayroon lang init ng pamilya na dahan-dahang nagpapagaling. Nare-realize ko, kinailangan naming umalis nang may tapang para makuha ang paggalang na ito. Ang distansya ang nagbigay kay Doña Aurora ng espasyo para magnilay, reflect, at nagbigay sa akin ng espasyo para patunayan ang aking halaga ng walang istorbo ng pamilya Alcantara. Ang relasyon ng biyenan at manugang ay naging pag-unawa sa pagitan ng dalawang babae na nagdaan sa kalahating siglo ng buhay. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, natapos na ang aming maliit na bahay. Isang maliwanag na araw iyon ng Disyembre at ang hangin ay tuyo pagkatapos ng harvest season. Ang amoy ng sinunog na dayami ay mabango. Nagluto kami ng simpleng hapunan para sa housewarming. Ang ilang kamag-anak mula sa probinsya at ang mga bagong kapitbahay ang dumating para batiin kami. Ang bungalow na pininturahan ng cream na kulay ay kumikinang sa gitna ng hardin. Si Cardo, naglaan ng oras tuwing weekend para ayusin ang hardin. Sa harap ng pintuan, naglagay siya ng kawayan na bakod para sa mga rosas at nagtanim ng herbs at bulaklak. Nay, tingnan mo ang kuwarto ko. Ang ganda. Hinila ako ni Sofia sa kanyang kuwarto. Ang kuwarto niya ay simple, pero ang bagong kama at ang maliit na mesa sa tabi ng bintana ay punong-puno ng sikat ng araw. Si Jojo ay may sarili na ring espasyo. Nang makita ko ang kaligayahan ng mga anak ko, ang lahat ng pagod at hirap sa loob ng isang taon ay naging balewala. Pero ang paborito kong lugar ay ang kusina. Ang bagong kusina ay malawak at nakikita ko ang gulay sa labas ng bintana. Wala na ang usok ng pugon at wala na ang banga ng tubig ulan na tinipid ni Doña Aurora. Mayroon na akong bagong gas stove at malinis na sink. Higit sa lahat, mayroon akong kalayaan na ayusin ang lahat ayon sa gusto ko. Puwede akong magluto ng maaalat na pagkain ng walang istorbo at puwede akong kumanta habang nagluluto. Maris, hindi ba't nananaginip lang tayo? Yumakap sa akin si Cardo sa kusina. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Panaginip at katotohanan. Ang bahay na ito, itinayo namin sa sarili naming pawis. Naglabas si Cardo ng maliit na kahoy na plaque tanda sa kanyang bulsa. Nakasulat doon ang payapa naming tahanan. Isinabit niya ang plaque sa bubong ng pintuan. Nang makita ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kirot sa aking ilong. Payapa, 2 salita lang. Pero ang aming pamilya, gaano karaming bagyo at luha ang dinaanan para makuha ang kapayapaan na ito. Nang hapong iyon, dinala namin si Doña Aurora sa aming bagong bahay. Ito ang una niyang malayong biyahe pagkatapos niyang magkasakit. Dahan-dahan ang pagmamaneho ni Cardo at nakaupo si Doña Aurora sa isang malambot na trailer. Nang huminto ang sasakyan, nagulat si Doña Aurora sa maliit na bahay. Inalalayan siya, papasok, at naupo siya sa bagong ratan na silya. Tiningnan niya ang kalinisan at init ng bahay. Pagkatapos, tumingin siya sa hardin na inayos ni Cardo. Ang ganda ng bahay. Bulong niya. May luha sa mata. Ngumiti ako at binigyan siya ng mabangong tsaa. Masaya kami na gusto niyo, Inay. Magpagaling po kayo at paminsan-minsan dalawin niyo kami rito at magpahinga. Hinawakan ni Doña Aurora ang kamay ko. Ang kulubot niyang kamay ay nanginginig. Sa maliit na bahay na ito, wala ang anino ng lumang kaugalian o pang-aapi. Mayroon lang pagmamahalan at respeto sa bawat tisa at bubong. Hindi lang ito lugar para sa proteksyon sa ulan, kundi ang tanggulan ng kalayaan na pinaglaban namin. Nang pumasok kami sa bagong bahay, alam kong pumasok na ang aking buhay sa isang bagong kabanata. Isang bagong kabanata puno ng sikat ng araw at tunay na kapayapaan. Ang sikat ng araw sa Disyembre
ay mas malinaw dito kaysa sa bayan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa dahon ng rosas at gumagawa ng dilaw na spots sa malinis na tiles. Ngayong umaga, ibang tao ako nang gumising. Hindi ako nagmamadali para maghanda ng pagkain para sa pista o abala sa pagbebenta ng lugaw. Ngayon, ito ang unang tunay na almusal sa sarili kong bahay. Ang bagong kusina ay puno ng amoy ng kalayaan. Naghiwa ako ng baboy para sa adobong itlog. Ang matamis at maalat na amoy ng caramel sauce ay kumalat sa hangin. Naglinis ako ng gulay na kinuha ko sa taniman kaninang madaling araw. Maagang gumising si Cardo. Naglinis siya ng rattan na furniture at tiningnan niya ang labas ng bintana, tila may hinihintay. Maris, ang ganda ng handa ko, di ba? Pumasok si Cardo sa kusina, may hawak na platter ng lechon, kawali na pinuputol na parang bulaklak. Ngumiti siya. Wala na ang mukha ng pag-aalala sa dati naming bahay. Ang ganda. Tiyakin mo lang na handa na ang mga bata. Oras na para sunduin si inay. Ngayon ang araw na dadalhin namin si Doña Aurora para mag-lunch sa aming bahay. Nakakagulat, sumama rin si Linda. Nabalitaan ko, nag-fail ang negosyo niya at api-apihin siya ng kanyang asawa. Ngayon, gusto niyang umasa sa pagpaparaya namin. Nang huminto ang kotse sa harap ng pintuan, tumakbo kami ng mga bata para salubungin sila. Nakaupo si Doña Aurora sa wheelchair at maingat siyang inalalayan ni Cardo pababa. Mas payapa ang mukha niya kaysa dati. Para siyang taong bumalik mula sa malayong lugar. Sumunod si Linda, may dalang maliit na regalo. Plastic ang kanyang mukha. Wala na ang yabang niya. Inay, tuloy po kayo. Napakainit po ng bahay ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Doña Aurora at inalalayan siya sa sala. Ang mesa ay inihanda sa gitna ng bahay. Walang formalidad ng pamilya o mahigpit na patakaran kung sino ang uunang humawak ng kutsara. Adobong itlog, nilaga at sinigang sa gulay mula sa taniman, simple lang ang handa. Ngunit ang atmosfera ay kakaiba, ang init. Naupo si Doña Aurora sa kabisera. Kinuha niya ang kutsara, nanginginig at tinikman niya ang sinigang. Ito ang lasa ng ating bahay. Tiningnan ako ni Linda at nagsalita ng mahina. Ate, ang galing mo pa ring magluto. Hindi ako makakagawa ng ganyan sa bahay. Ngumiti ako at naglagay ng adobo sa kanin ni Linda. Kain ka lang, Linda. Lahat iyan galing sa taniman namin. Mga anak, kumain na kayo. Ang paborito ninyo ang niluto ko. Ang kalansing ng mga kutsara at ang tawa ni na Jojo at Sofia ay naghalo sa hangin. Si Cardo, nagbuhos ng mabangong tsaa. Inay, tsaa po. Sa sandaling iyon, na-realize ko, ang tunay na pagkakaisa ng pamilya ay hindi sa pagsasama-sama sa isang malaking bahay, kundi sa paggalang sa isa't isa. Ang distansya ang nagpaalis sa aming pagmamataas at pagkukunwari. Ang simpleng hapunan na ito ay mas matamis kaysa sa anumang pista na inihanda ko sa loob ng 20 taon. Ito ang patunay na ang pagmamahalan at pagpaparaya ay pwedeng magpabuhay sa isang sirang relasyon. Pagkatapos ng lunch, naghugas ng pinggan ang mga bata at dinala nila si Linda sa garden para tingnan ang rosas. Sa sala, naiwan kami ni Cardo at ni Doña Aurora. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa kwarto, gumagawa ng tahimik at komportabling atmosfera. Nakaupo si Doña Aurora sa rattan na silya, nakatingin sa plak na payapa naming tahanan. Bigla, sumenyas siya kay Cardo na ayusin ang upo niya. Matagal niya akong tiningnan. Ang kanyang mata ay punong-puno ng malalim na damdamin na matagal niyang ikinubli. Maris, lumapit ka at umupo sa tabi ko. Lumapit ako at umupo sa isang maliit na silya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kulubot niyang kamay ay nanginginig, pero kakaiba ang init. Sa loob ng 20 taon, pinahirapan kita ng sobra. Bulong ni Doña Aurora, hirap magsalita, pero malinaw ang bawat salita.
Nagkamali ako noong sinampal kita. Patawad. Ang buong kuwarto ay katahimikan, ang tibok ng puso ko ay naririnig. Ang paumanhin na ito, gaano ko katagal iniyakan sa kusina. Dati, akala ko, kapag narinig ko ito, maghihiganti ako at sasabihin ko sa kanya ang lahat ng sakit na dinanas ko. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang matanda at may sakit na mukha ni Doña Aurora, ang lahat ng hinanakit ay naglaho. Luha ang dumaloy sa aking mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan ng aking puso. Inay, tapos na po iyon. Huwag niyo na pong isipin. Ayos lang ako, umiling si Doña Aurora. Luha ang dumaloy sa kanyang malalim na kulubot na mata. Na-realize ko, noong matanda na ako, mas importante ang puso ng tao kaysa sa magandang bahay at lupa. Winakasan mo ang galit namin ng kabutihan. Tama ang pinili ni Cardo. Si Cardo, na nakatayo sa tabi, ay hindi rin napigilan ang kanyang luha. Hinawakan niya ang kamay namin. Ang kanyang malaking kamay ang yumakap sa kamay ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Inay, ang pag-alis ko ay hindi para talikuran kayo. Gusto kong protektahan kayo pareho ni Maris. Gusto kong ipakita sa inyo na kapag totoo kaming nabubuhay, mas buo ang pagmamahal namin sa inyo. Patuloy na tumango si Doña Aurora. Ang kanyang kamay ay mas humigpit sa paghawak sa akin. Ang paumanhin ng dating mapagmataas na biyenan ang nagpakawala sa amin mula sa lahat ng tanikala. Alam kong malaya na rin si Doña Aurora. Ang kanyang kalupitan ay ang kulungan niya rin. Salamat po inay, sabi ko, basag ang boses. Huwag po kayong mag-alala. Manatili kayong payapa. May lugar kayo rito, anumang oras. Hihintayin namin kayo. Nang hapong iyon, sa bubong ng bagong bahay, nakita ko ang unang sinserong ngiti ni Doña Aurora. Wala nang kalkulasyon, pagmamataas, o pamimilit. Mayroon lang pagmamahala ng pamilya na nabuhay muli dahil sa pagpapatawad. Ang huling paumanhin na iyon, ang huling tisa na nagtapos sa aming payapang bahay. Nagturo ito sa akin na ang pagpaparaya ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalaking lakas na nagpapabago ng galit tungo sa pagmamahalan. Ipinakita nito ang daan kung paano hanapin muli ng isang pamilya ang isa't isa pagkatapos ng maraming bagyo. Ang oras ay parang dumadaloy na tubig, tahimik pero walang tigil. 3 taon na ang lumipas simula nang lumipat kami. Ang 3 taon ay sapat na para ang mga rosas sa harap ng pintuan ay yumabong at mamulaklak. Sapat na para gumaling ang sugat sa aming puso at dumating ang kakaibang kapayapaan. Ang buhay naming mag-asawa ay sumasalamin sa 2 salita, kaayusan at kaginhawaan. Nagtapos na si Jojo sa college at nagtatrabaho na siya bilang engineer sa isang malaking company sa Maynila. Tuwing payday, umuuwi siya, may dalang pasalubong, at masayang ngumingiti. Si Sofia, pumasok na sa College of Education, ang pangarap niya. Nang makita ko ang aming mga anak na lumaki ng maayos, ang lahat ng hirap at pagpupuyat sa apartment ay parang baliwala na. Hindi na security guard si Cardo. Ginugol niya ang karamihan ng oras niya sa pagtatanim. Ang maliit na taniman ay naging masagana na ngayon, puno ng gulay at prutas. Gumawa siya ng swing sa ilalim ng puno, at tuwing hapon doon kami nagtitsaa, nanonood ng paglubog ng araw. Maris, ang daming bunga ng suha natin ngayong taon. Puwede nating padalhan si Inay at Linda sa Pasko, sabi ni Cardo, habang inaayos ang mga sanga. Umupo ako sa tapat ng pintuan, naghihilik ng crochet para sa aming magiging apo at ngumiti. Oo. Ihiwalay mo ang pinakamalaki. Nagbago na rin ang ugali ni Linda simula nang magkasakit si Inay. Dapat magbigay rin tayo. Tama. Si Linda, pagkatapos niyang magkasakit si Doña Aurora at nakita niya ang aming pagpaparaya, ay nagbago. Ang failure ng kanyang negosyo at ang pang-aapi ng kanyang asawa ang nagturo sa kanya ng mahal na leksiyon tungkol sa halaga ng pamilya. Hindi na niya kami minamaliit. Sa halip, humihingi siya ng payo tuwing may problema. Tinanggap namin siya bilang kapatid. Si Doña Aurora,
nanatili pa rin sa bahay, inaalagaan ni Hija. Hindi man magaling ang kanyang kalusugan, malinaw ang kanyang isip. Tuwing weekend, dinadala namin siya rito. Mas gusto niyang umupo sa silya, nakikinig sa kuwento ni Cardo at pinapanood akong nagluluto sa kusina. Minsan, hawak niya ang kamay ko at tahimik siyang tumitingin sa akin na may malalim na pasasalamat. Ang kaligayahan namin ay hindi sa karangalan o kayamanan, kundi sa pamumuhay ng may respeto at kalayaan. Hindi ko na kailangang gumising ng takot sa 4:00 ng umaga. Hindi na ako nag-aalala sa pang-aasar. Sa bawat umaga, hinihinga ko ang malinis na hangin. Nagluluto ako ng mainit na sabaw para sa aking asawa at payapa kaming tatanda ng magkasama. Isang gabi, nakahiga ako sa tabi ng aking asawa, nakikinig sa kuliglig. Bigla, nagpasalamat ako sa sampal na iyon. Kakaiba, pero ang sampal na iyon ang nagputol sa tanikala ng lumang kaugalian. Iyon ang nagpabago kay Cardo na maging tunay na asawa at nagpahintulot sa akin na hanapin ang aking halaga. Kung hindi iyon nangyari, baka isa pa rin akong malungkot na babae na matatanda sa sulok ng kusina ng bahay ng mga Alcantara. Ang kaligayahan na ito, huli man, ay matibay dahil itinayo ito sa tapang at pagpaparaya. Lumalim ang gabi. Tahimik ang probinsya. Tumayo ako sa harap ng bintana. Tiningnan ko ang dilaw na ilaw na nakasabit sa pintuan. Ang malambot na ilaw ay yumakap sa rosas, sa swing, at sa plak na payapa naming tahanan. Ang ilaw na iyon ay parang simbolo ng buhay ko. Hindi nakasisilaw tulad ng sikat ng araw, pero matibay at mainit. Nagpapaalala ito ng daan pa uwi. Naalala ko ang unang araw na umalis ako, walang-wala. Naalala ko ang mga gabing gising ako sa malamig na sahig, ang pag-aalala habang binibilang ko ang benta ng lugaw at ang luha na dinaloy ko dahil sa pang-aapi ni Linda. Ang lahat ng hirap na iyon ay malayo na ngayon. Naging isang lumang pelikula na nagpapakita sa akin ng halaga ng kasalukuyan. Ang bahay ng mga Alcantara ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito simbolo ng pang-aapi. Ito ay ang mapait na leksiyon na kailangan naming pagdaanan para makuha ang araw na ito. Natutunan ko na ang tunay na bahay ay hindi nasa dingding o karangalan ng pamilya, kundi sa lugar na kung saan pwedeng maging totoo ang bawat isa, pinapatawad ang mga pagkakamali at ginagalang ang kabutihan. Pumasok si Cardo at isinuot ang scarf sa aking balikat. Nanonood ka na naman ng ilaw. Pumasok ka na. Baka magkasakit ka. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat at bumulong. Cardo, kung hindi mo ako kinuha noong araw na iyon, ano na kaya tayo ngayon? Ngumiti siya ng mahina. Baka nandoon pa rin tayo, pero matagal nang patay ang ating kaluluwa. Umalis tayo para buhayin ang sarili natin at hanapin ang tunay na kahulugan ng mag-asawa. Ang pagsisisi ko lang ay hindi ko iyon ginawa mas maaga. Hindi. Lahat ng bagay ay may tamang oras. Kailangan nating maranasan ang bagyo para ma-realize natin kung gaano kahalaga ang araw na ito. Sabay kaming tumingin sa ilaw. Ang ilaw na iyon ay kumikinang bawat gabi, nagpapatunay sa pagmamahalan at dignidad namin. Ang aming mga anak ay matututo sa ilaw na iyon. Ang pamilya ay hindi para sa pang-aapi, kundi para sa pagmamahalan, at hindi para sa pagkontrol, kundi para sa pagyakap. Ang kuwento ng buhay ko, na puno ng sakit sa loob ng 20 taon, ay nagtapos na sa isang payapa at magandang melodiya. Pumikit ako, at hininga ko ang amoy ng rosas, lupa at kapayapaan. Ang ilaw sa labas ay kumikinang pa rin, nagbibigay liwanag sa 2 uban na magkasama. Ang bahay na ito ay payapa na talaga. Ang anino ng pamilya sa bubong, ang tawanan na naglalaho sa dilim, at ang init ng tao ay mananatili magpakailanman. Iyon ang pinakamagandang katapusan na gusto ko. Ang pagmamahalan at respeto ang nagtagumpay sa lahat ng lumang kaugalian at nagbukas ng magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon.